Patay na sila. Iyan ang tanging katotohanang pinanghawakan ni Sherilyn sa loob ng 4 na taon habang binabaybay ang kalsada bilang delivery rider. Pero sa isang gabing maulan, sa harap ng isang marangyang mansyon, nakita niya ang 2 batang kamukhang-kamukha ng kanyang mga anghel. Bakit tinatawag nilang mommy ang babaeng umagaw sa kanyang asawa? Sino ang totoong pumatay sa kanyang kaligayahan? Handa ka na bang malaman ang sikretong nakabaon sa ilalim ng ginto at kasinungalingan? Ang dumi-dumi mo? Baka mahawa ang mga anak ko sa kung anong mikrobyong dala mo. Umalis ka na rito, Ryder. Ang matatalim na salitang iyo-iyo ni Valerie ay parang isang malakas na sampal na bumasag sa katahimikan ng gabing iyon. Sa gitna ng nagngangalit na bagyo, nakatayo si Sherilyn sa labas ng malaking gate ng Mansion Felton. Basang-basa at nanginginig ang buong katawan. Ang kanyang kupas na asul na jacket ay punit na sa siko at ang kanyang mga sapatos ay puno ng putik dahil sa pagtulak ng kanyang motor na namatay sa gitna ng baha. Sa loob ng 4 na taon, sanay na si Sherilyn sa hirap, sa gutom, at sa panghahamak ng mga taong kanyang pinaglilingkuran bilang isang delivery rider. Pero ang sakit na nararamdaman niya ngayon ay hindi nagmumula sa lamig ng ulan, kundi sa isang maliit na detalye sa harap ng kanyang mga mata. Sa likod ni Valerie, 2 batang paslit na may suot na mamahaling pantulog ang nakasilip. Isang batang lalaki at isang batang babae. Ang batang babae, na tinatawag ni Valerie na Leia, ay lumapit para abutin ang plastik ng pagkain na hawak ni Sherilyn. Doon ay nakita niya ito. Isang maliit na balat sa pulso ng bata, na hugis tulad ng isang bituin. Nanigas ang buong mundo ni Sherilyn. Ang plastik ng pagkain ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang basang guwantes at bumagsak sa basang semento. Dahilan? Upang kumalat ang laman nito. Hindi niya marinig ang galit na sigaw ni Valerie. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang sariling puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. 4 na taon na ang nakalilipas sa isang madilim at malamig na silid sa ospital. Sinabi sa kanya na patay na ang kanyang kambal. Sinabi sa kanya na ang kanilang maliliit na puso ay tumigil na sa pagtibok bago pa man niya sila mayakap. Ngunit ang batang nasa harap niya ngayon, ang balat na yon, ito ang markang nakita niya sa kanyang panaginip, gabi-gabi. "Mommy, why is the rider lady crying?" Tanong ng batang lalaki sa isang inosenteng tinig na tila sumaksak sa kaluluwa ni Sherilyn. "Mommy." Tinawag nilang mommy ang babaeng sumira sa buhay niya. "Don't look at her, Luke. She's just a crazy woman," sagot ni Valerie habang hinihila ang mga bata pabalik sa loob ng mansyon. "And look what you did, Ryder. You ruined our dinner. You are so useless." Bumukas ang malaking pintuan ng mansyon at isang matangkad na figura ang lumabas. Si Felton, ang lalaking dati ay kanlungan ni Sherilyn, ang lalaking nangako sa kanya na wala silang pagsubok na hindi kakayanin. Nakasuot ito ng mamahaling sutana, maayos ang buhok, at bakas sa muka ang awtoridad at yaman. Ngunit nang dumapo ang paningin nito kay Sherilyn, walang bahid ng pagkilala o pagmamahal ang makikita sa kanyang mga mata. Ang tanging naroon ay ang malamig na puot. "What is happening here, Valerie?" Malamig na tanong ni Felton. Ang kanyang boses ay parang yelo na nanunuot sa buto ni Sherilyn. "This rider is being difficult, babe. She dropped the food and now she's just staring at our kids like a psycho." Sagot ni Valerie habang kumakapit sa braso ni Felton. Tiningnan ni Felton ang duguang siko ni Sherilyn at ang kanyang kaawa-awang kalagayan. Ngunit mabilis din itong nag-iwas ng tingin. "Get her out of here. Give her some money for the mess and tell her to leave. Ayaw kong ma-stress ang mga bata." Kumuha si Valerie ng ilang basang papel na pera mula sa kanyang bag at walang pakundangang itinapon ito sa mukha ni Sherilyn. Ang pera ay dahan-dahang nalaglag sa putikan, kasama ng dangal ng isang inang pilit pinapatay ang sariling hiyaw. "Umalis ka na."
Huwag mo nang hintaying tawagin pa namin ang security. Banta ni Valerie bago sila tuluyang pumasok at isara ang naglalakihang pinto ng mansyon. Naiwan si Sherilyn na mag-isa sa gitna ng dilim. Ang bawat patak ng ulan ay tila naging luhang dumadaloy sa kanyang mukha. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Ngunit wala siyang maramdamang sakit, kundi ang matinding pait sa kanyang lalamunan. Ang mga batang iyon. Ang mga anghel na iniyakan niya tuwing gabi sa harap ng mga bakanting nicho ay buhay. Buhay sila sa loob ng bahay ng lalaking nagtakwil sa kanya at sa piling ng babaeng nagnakaw ng kanyang pwesto. Paano naging posible ang ganitong kalupit na laro ng tadhana? Paano nagawang itago ng mga Felton ang katotohanan sa loob ng 4 na mahabang taon? Ang bawat sakripisyo niya, ang bawat pagtitiis sa gutom para lang makaipon ng pambayad sa upa, ay tila walang kwenta kumpara sa malaking kasinungalingang ngayon lang niya natuklasan. Tumingala si Sherilyn sa langit, hinahayaang hugasan ng ulan ang putik sa kanyang mukha. Ngunit alam niyang walang anumang bagyo ang makakahugas sa apoy na ngayon ay nag-aapoy sa kanyang puso. Hindi na siya ang mahina at takot na Sherilyn na pinalayas 4 na taon na ang nakalilipas. Buhay kayo! Bulong niya sa hangin. Ang kanyang boses ay gumaralgal, ngunit puno ng paninindigan. Anak, buhay kayo. At hinding-hindi ako titigil hanggat hindi ko kayo nababawi mula sa impyernong ito. Ngunit paano lalaban ang isang hamak na delivery rider sa isang pamilyang pag-aari ang buong lungsod? Sa bawat hakbang niya pabalik sa kanyang sirang motor, isang tanong ang pabalik-balik sa kanyang isipan. Isang tanong na magiging mitya ng kanyang muling pagkabuhay. Sino pa ang kasabwat sa pagnanakaw sa kanyang mga anak? At gaano kalalim ang sugat na kaya pang ibigay sa kanya ni Felton? Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang helmet. Isinuot ito at pinaandar ang motor na tila naramdaman din ang kanyang galit. Sa huling sulyap niya sa bintana ng mansyon, nakita niya ang anino ni Felton na nakatayo malapit sa kurtina. Hindi siya aalis. Ngayon pa lang magsisimula ang tunay na laban. Patay na sila. 3 salita. 3 salitang naging tanikala sa buhay ni Sherilyn sa loob ng 4 na taon. 3 salitang pumatay sa kanyang kaluluwa habang ang kanyang katawan ay patuloy na humihinga. Habang nakahiga siya sa kanyang manipis na banig sa loob ng maliit at tumutulong kwarto, ang bawat patak ng ulan na tumatama sa butas-butas na yero ay tila isang malakas na tambol na nagpapaalala sa kanya ng gabi sa ospital. Ang amoy ng antiseptiko, ang nakakasilaw na puting ilaw at ang mukha ni Doña Carmen na tila isang estatwa ng yelo. Wala na ang mga anak mo, Sherilyn. Hindi kinaya ng kanilang mahinang baga ang hirap ng mundong ito. Ang boses ng kanyang biyenan noon ay walang bahid ng pighati. Marahil ay mas mabuti na rin ito. Ano bang klaseng buhay ang maibibigay mo sa kanila? Ang kahirapan mo ay isang sumpa na ayaw kong manahin ng mga apo ko. Sa mga sandaling iyon, ang tanging nagawa ni Sherilyn ay ang humiyaw ng walang tunog. Ang kanyang katawan ay parang isang basong nabasag sa libu-libong piraso. Wala si Felton sa kanyang tabi noon dahil ipinadala siya ni Doña Carmen sa isang business trip sa ibang bansa, isang plano na ngayon lang nauunawaan ni Sherilyn ang tunay na layunin. Dahan-dahang bumangon si Sherilyn mula sa banig. Ang kanyang mga kasukasuan ay kumikirot dahil sa lamig. Inabot niya ang isang lumang kahon ng sapatos na nakatago sa ilalim ng kanyang higaan. Sa loob nito ay may isang pares ng maliliit na medyas na kulay puti. Ang tanging bagay na natira sa kanya bago siya pinalayas sa mansyon. Hinawakan niya ang tela, inilapit sa kanyang ilong, at pilit na hinanap ang amoy ng mga sanggol na hindi man lang niya nakitang dumilat. Ngunit ang imahe ni Leia sa tapat ng gate kanina ay patuloy na sumasayaw sa kanyang isipan. Ang balat sa pulso, ang eksaktong posisyon ng markang iyon
ay hindi maaaring maging isang pagkakataon lamang. Buhay sila. Niloko niyo ako. Bulong ni Sherilyn. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit na ngayon ay humahalo sa kanyang pighati. Naalala niya kung paano siya kinaladkad ng mga bodyguard ni Doña Carmen palabas ng ospital. Wala pang isang araw matapos siyang manganak. Ipinatapon siya sa kalsada na parang isang basurang hindi na mapapakinabangan. Sinabihan siya na huwag nang babalik dahil wala na siyang dahilan para manatili. At nang subukan niyang kontakin si Felton, ang tanging natanggap niya ay isang sulat ng divorce at mga litratong nagpapakita na masaya na ito sa piling ni Valerie. Ngunit may isang bagay na hindi maalis sa isipan ni Sherilyn. Kung alam ni Felton na buhay ang mga bata, bakit pumayag siyang sabihin sa kanya na patay na ang mga ito? O baka naman, pati si Felton ay biktima rin ng sarili niyang ina. Ang kaisipang iyon ay nagbigay ng isang kakaibang kirot sa kanyang dibdib. Isang bahagi ng kanyang puso ang gustong maniwala na mahal pa rin siya ni Felton. Ngunit ang alaala ng malamig na tingin nito kanina ay mabilis na pumatay sa pag-asang iyon. Ang Felton na nakilala niya ay matagal nang wala. Ang lalaking nasa mansyon ay isang estranghero na may pusong bato. Tumayo si Sherilyn at lumapit sa maliit na salamin na nakadikit sa dingding. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay hindi na ang mahiyaing probinsyana na nangarap ng happily ever after. Ang kanyang balat ay nasunog na ng araw, ang kanyang mga mata ay may malalim na anino ng pagod, at ang kanyang mga kamay ay mag-aspang na sa pagtatrabaho. Hinding-hindi ko hahayaang lumaki ang mga anak ko sa piling ng mga taong kayang pumatay ng kaligayahan ng isang ina. Sumpa niya sa kanyang sarili. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone at tiningnan ang kontak ni Nanay Flor, ang tanging tao na tumulong sa kanya noong siya ay nasa lansangan pa. Kailangan niya ng plano. Kailangan niyang makapasok muli sa mansyong yon nang hindi nahahalata. Hindi bilang asawa, kundi bilang isang aninong babawi sa kung ano ang sa kanya. Habang naghahanda siyang matulog, napansin niya ang isang lumang sulat sa ilalim ng kahon ng sapatos. Ito ang sulat na ibinigay sa kanya ng isang nurse bago siya tuluyang lumabas ng ospital. Isang sulat na sa sobrang sakit ay hindi niya kailanman binuksan hanggang ngayon. Sa nanginginig na mga kamay, binuksan niya ang sobre. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa gulat nang mabasa ang ilang mga salitang nakasulat sa isang maliit na piraso ng papel. Hindi ito galing sa nurse. Galing ito sa isang taong kilala ang kanyang buong pagkatao. Magkano ba ang kailangan mo ngayon? Sabihin mo lang ang presyo. At pagkatapos noon, huwag na huwag mo nang papansinin ang mga anak ko. Ang boses ni Felton ay umalingaw-ngaw sa loob ng kanyang malawak at napakalamig na opisina. Tila bawat salita ay may talim ng isang itak na dahan-dahang humahati sa puso ni Sherilyn. Nakatayo si Sherilyn sa gitna ng silid, bit-bit ang kanyang gasgas na helmet. Ang kanyang suot na jacket na may tatak ng kumpanya ng delivery ay tila isang malaking mantsa sa gitna ng makintab na sahig na gawa sa marmol. Nagtama ang kanilang mga mata. Ang mga matang dati ay puno ng pagsuyo. Kanenanging ngayon ay tila dalawang madilim na balon ng puot. Hindi ako narito para sa pera mo, Felton. Gumaralgal ang boses ni Sherilyn. Nilunok niya ang mapait na bara sa kanyang lalamunan. Nakita ko sila. Nakita ko si Leia at Luke. Buhay sila. Bakit niyo sinabi sa akin na patay na sila? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Felton. Tumayo siya mula sa kanyang mamahaling upuan at dahan-dahang lumapit kay Sherilyn. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos ay lumilikha ng isang mabigat na tunog na tila binibilang ang natitirang sandali ng pasensya ng lalaki. Huminto siya sa harap ni Sherilyn, sapat na malapit para maamoy nito ang pamilyar na bango ng kanyang pabango. Isang amoy na dati ay nagbibigay sa kanya ng kaligtasan pero ngayon ay nagpapaalala lang ng lahat ng kanyang nawala.
Huwag ka nang magmalinis, Sherilyn. Nakalimutan mo na ba? Kinuha ni Felton ang isang piraso ng papel mula sa kanyang folder at marahas itong ipinako sa lamesa sa harap ng babae. Ito ang kopya ng tseke na kinuha mo kay Mami. 4 na taon na ang nakalilipas. 5 milyong piso. Iyan ang halaga ng pag-alis mo. Iyan ang halaga ng pagtalikod mo sa akin at sa mga anak natin noong kailangan ka namin. Nanlaki ang mga mata ni Sherilyn sa nakitang dokumento. May pirma niya roon. Isang pirma na mukhang totoo, pero alam niyang hindi siya ang gumawa. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay lumipat sa kanyang buong katawan. Doon niya naintindihan ang lahat. Hindi lang siya ninakawan ng mga anak. Ninakawan din siya ng dangal sa harap ng lalaking tanging minahal niya. Hindi ko tinanggap ang perang ito. Felton, maniwala ka. Ang mga luha ay nagsimulang pumatak sa kanyang mga pisngi. Mabilis at mainit. Pinalayas ako ng mami mo. Habang nag-aagaw, buhay pa ako sa ospital. Sinabi niya sa akin na patay na ang kambal. Naniwala ako sa inyo. Sinungaling. Ang sigaw ni Felton ay tila isang kulog na nagpayanig sa mga salamin ng opisina. Nakita kita, Sherilyn. Noong gabing umalis ka, nakita kita sa terminal ng bus. Bitbit ang bag mo at ang perang iyon. Huwag mo akong itulad sa mga batang niloloko mo sa kalsada. 4 na taon akong nagdusa habang ikaw, malamang, ay nilustay mo na ang perang kapalit ng mga anak mo. Gusto ni Sherilyn na sumigaw, na ipagtanggol ang sarili. Pero ang boses niya ay tila naubos. Ang kawalan ng katarungan ay parang isang mabigat na pader na gumuguho sa ibabaw niya. Paano nagawang manipulahin ni Doña Carmen ang lahat? Paano nagawang maniwala ni Felton sa isang kasingungalingang napakababaw? Dahan-dahang inangat ni Sherilyn ang kanyang mukha, pinunasan ang luha gamit ang likod ng kanyang magaspang na kamay. Ang sakit ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Kung sa tingin mo ay pera lang ang habol ko, sige. Isipin mo ang gusto mong isipin. Ang kanyang tinig ay naging mahinahon pero puno ng bigat. Pero hindi mo ako mapipigilan. Ina ako, Felton. At walang anumang halaga ng pera ang makakapagbayad sa 4 na taon na kinuha niyo sa akin. Babawiin ko sila. Kahit itaya ko pa ang huling hininga ko. Subukan mo. Hamon ni Felton. Ang kanyang mga mata ay naniningkit. Isang hakbang mo pa malapit sa mga bata. Tinitiyak ko sa'yo, sa kulungan ng bagsak mo, at huwag mong asahan na makikilala kanila bilang ina. Para sa kanila, si Valerie ang mami nila. Ikaw ay isang estrangherong dumi sa buhay namin. Tumalikod si Felton, isang senyales na tapos na ang usapan. Ang bawat tunog ng kanyang paghinga ay tila isang paalala ng malalim na sugat sa pagitan nila. Lumabas si Sherilyn ng opisina na tila isang anino. Ang mga tao sa paligid ay nakatingin sa kanya nang may panghuhusga. Tila nakikita ang basura na tinutukoy ni Felton. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, ang maliit na piraso ng papel na nahanap niya sa kahon ng sapatos ay tila nag-iinit. Ang sulat na yon, ang sulat na hindi niya binanggit kay Felton, ito ang magiging susi niya. Dahil sa sulat na yon, nalaman niya ang isang katotohanang hindi alam ni Felton. Hindi lang si Doña Carmen ang may hawak ng sikreto ng gabing iyon. Ang ingay niyo. Pag hindi kayo tumahimik, itatapon ko ang mga laruang iyan sa basurahan. Nakakarindi ang mga boses niyo. Ang matinis na sigaw ni Valerie ay bumasag sa katahimikan ng malawak na garden ng mga Felton. Sa loob ng isang maliit na stockroom malapit sa labahan, nakatayo si Sherilyn. Suot ang isang simpleng uniforme ng part-time cleaner. Dahil sa tulong ni Nanay Flor na may kakilala sa agency na nagpapadala ng mga tauhan sa mga subdivision, nagawa niyang makapasok sa mansyon nang hindi ginagamit ang kanyang tunay na pangalan. Ngayon, ang kanyang mga kamay, na dati ay hawak ang manibela ng motor, ay nakahawak sa isang basang-basahan.
Pilit na binubura ang mga alikabok sa bintana, habang ang kanyang puso ay tila dinidikdik sa bawat salitang naririnig niya sa labas. Mula sa maliit na siwang ng bintana, nakita niya si Leia at Luke. Nakayuko ang dalawang bata, hawak ang kanilang mga stuffed toy, habang nanginginig ang kanilang maliliit na balikat. Si Valerie, na nakasuot ng isang mamahaling silk robe at may hawak na baso ng juice, ay nakatayo sa harap nila na parang isang malupit na reyna. "Mommy, we were just playing tag." Mahinang bulong ni Luke. Ang kanyang boses ay tila isang maliit na kislap na agad na hinipan ng hangin. "Playing? Mukha ba akong nakikipaglaro sa inyo? Ang sakit na ng ulo ko sa trabaho ng daddy nyo. Tapos dagdag pa kayo." Pagalit na hininga ni Valerie. Dahan-dahan itong lumapit kay Leia at sa isang mabilis na galaw na hindi makikita ng sino mang nasa malayo, ay marahas na kinurot ang braso ng batang babae. Isang matalim na singhap ng sakit ang kumawala kay Leia. Ngunit mabilis nitong tinakpan ang sariling bibig. Tila sanay na sa ganitong uri ng pagpaparusa. Ang mga luha ay mabilis na namuo sa kanyang malalaking mata, pero hindi siya hinayaang makawala ng anumang tunog. Sa loob ng stockroom, muntik nang mabitawan ni Sherilyn ang basahang hawak niya. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kahoy ng pasimano hanggang sa makaramdam siya ng hapdi. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang lumabas, itulak si Valerie at yakapin ang kanyang anak hanggang sa mawala ang lahat ng sakit nito. Ang bawat kurot kay Leia ay tila isang libong karayom na tumutusok sa mismong kaluluwa ni Sherilyn. "Umakyat na kayo sa kwarto niyo. At huwag na huwag kayong lalabas hanggat hindi ko sinasabi, kundi hindi kayo kakain ng hapunan." Banta ni Valerie bago ito muling uminom ng juice na tila walang nangyari. Nang makaalis ang mga bata at si Valerie, napasandal si Sherilyn sa malamig na pader. Ang kanyang paghinga ay mabilis at mabigat. Ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao ay nag-uutos sa kanya na kumilos. Pero alam niyang isang maling hakbang lang ay mawawala ang pagkakataon niyang mabawi sila ng tuluyan. Pinanood niya ang kanyang mga anak na dahan-dahang naglalakad papasok ng bahay. Ang kanilang mga ulo ay nakayuko. Dala ang bigat na hindi dapat nararanasan ng mga batang nasa ganoong edad. Ang mansyong ito, na tila isang palasyo sa paningin ng marami, ay isa palang gintong kulungan para sa kanyang mga anghel. "Patawarin niyo ako." Bulong ni Sherilyn. Ang kanyang boses ay naging isang basag na tunog sa katahimikan ng silid. "Patawarin niyo si Mommy dahil wala ako sa tabi niyo para protektahan kayo." Habang pinupunasan niya ang sariling luha, narinig niya ang tunog ng mabibigat na hakbang na papalapit sa stockroom. Ang bawat yabag ng sapatos sa makintab na sahig ay tila isang babala. Mabilis siyang yumuko at nagpanggap na nagpupunas ng mga kagamitan. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok laban sa kanyang mga ribs. Ang pinto ay bumukas ng malakas at ang pamilyar na boses ni Doña Carmen ang bumati sa kanyang pandinig. "Nasaan ang bagong cleaner? Bakit napakabagal maglinis ng kwartong ito?" Ang boses ng matanda ay puno ng awtoridad at paghamak. Nanatiling nakayuko si Sherilyn. Hinahayaan ang kanyang mahabang buhok na itago ang kanyang muka. Alam niya ang panganib. Kung makilala siya ni Doña Carmen, hindi lang siya mapapalayas, maaari siyang mabulok sa kulungan bago pa man niya mayakap muli ang kanyang mga anak. Dahan-dahang lumingon si Doña Carmen sa direksyon niya. Ang kanyang mga mata ay matalim na parang sa isang lawin. Huminto ang matanda. Tila may napansing pamilyar sa tindig ng babaeng nasa harap niya. "Ikaw," tawag ni Doña Carmen. "Humarap ka sa akin." Dahan-dahang itinuon ni Sherilyn ang kanyang paningin sa sahig. Pilit na pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang malakas na tambol na nagbababala ng panganib. Alam niya ang boses na yon. Ang boses na nag-utos na itapon siya sa kalsada 4 na taon na ang nakalilipas. "Madam,
Pasensya na po. May sipon po kasi ako. Baka mahawaan ko po kayo. Paos at pabulong na sagot ni Sherilyn, ginagamit ang kanyang braso para takpan ang kalahati ng kanyang mukha habang kunwaring umuubo. Isang matunog na singhal ng pandidiri ang kumawala kay Doña Carmen. Dahan-dahan itong umatras, itinataas ang isang mamahaling panyo para takpan ang kanyang ilong. Ang kanyang mga mata na kanina ay puno ng hinala ay napalitan ng matinding dumi sa kanyang tingin. Kadiri, bakit ba nagpapasok ang agency ng mga taong may sakit sa loob ng mansyong ito? Umalis ka na sa harap ko. Maglinis ka sa labas. Huwag kang lalapit sa mga apo ko o kahit sa kusina. Pagtataboy ng matanda habang mabilis na tumatalikod. Ang tunog ng kanyang mga takong ay mabilis na lumalayo hanggang sa mawala sa dulo ng pasilyo. Nakahinga ng malalim si Sherilyn, ang kanyang mga tuhod ay tila naging halaya sa sobrang takot. Ngunit bago pa man siya tuluyang makabawi, isang kamay ang biglang humawak sa kanyang balikat mula sa likuran. Halos mapatalon siya sa gulat, ngunit isang pamilyar at malambot na muka ang tumambad sa kanya. Sherilyn, ikaw nga ba yan? Bulong ng matandang babae, si Aling Rosa. Siya ang pinakamatandang yaya sa mansyon, ang tanging taong nagpakita ng kaunting awa kay Sherilyn noong siya ay buntis pa. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat habang nakatingin sa mukha ng dating amo na ngayon ay nakasuot ng basahan. Aling Rosa. Ang luha ni Sherilyn ay hindi na napigilan. Mabilis siyang hinila ng matanda patungo sa isang mas tago na sulok ng laundry area kung saan walang makakarinig sa kanila. Anak, anong ginagawa mo rito? Napakadelikado ng ginagawa mo. Kapag nalaman ni Doña Carmen na ikaw yan, hindi ka lang palalayasin, baka ipakulong ka niya. Pag-aalala ni Aling Rosa, ang kanyang boses ay puno ng panginginig. Aling Rosa, nakita ko sila. Buhay ang mga anak ko. Hawak-hawak ni Sherilyn ang mga kamay ng matanda. Bakit nila ito ginawa sa akin? Bakit nila ako pinaniwala na patay na ang kambal? Napayuko si Aling Rosa, ang kanyang mukha ay napuno ng matinding lungkot at pagsisisi. Patawarin mo ako, Sherilyn. Wala akong nagawa noon. Takot na takot ako kay Madam. Ang alam ko lang, noong gabing manganak ka, may mga dokumentong pinapirmahan si Doña Carmen sa doktor. At may isang asul na folder na laging nakatago sa vault niya sa library. Doon nakalagay ang lahat, ang totoong birth certificate ng mga bata at ang ebidensya ng pagbayad niya sa ospital, ang asul na folder. Ang mga salitang yon ay tila naging isang liwanag sa madilim na mundo ni Sherilyn. Iyon ang kailangan niya. Iyon ang magpapatunay kay Felton na hindi siya ang nagbenta sa mga bata, kundi ang sarili nitong ina ang nagnakaw sa kanila. Kailangan kong makuha ang folder na yon, Aling Rosa. Tulungan niyo po ako. Pagsusumamo ni Sherilyn. Mahirap, anak. Laging nakalak ang library. At bukod doon, laging may tao sa loob ng bahay. Sagot ni Aling Rosa. Ngunit bago pa man siya makapagtapos, isang kakaibang ingay ang narinig nila mula sa kabilang dingding. Tunog ito ng isang seryosong pag-uusap. Mabilis na sumenya si Aling Rosa na tumahimik. Idinikit ni Sherilyn ang kanyang tenga sa pader. Ang boses ni Valerie at ng isang lalaki na hindi niya kilala ang kanyang narinig. Siguraduhin mong hindi malalaman ni Felton ang tungkol sa perang nawawala sa kumpanya. Utos ni Valerie. Ang kanyang boses ay puno ng pananakot. Gamitin mo ang pangalan ni Sherilyn. Sabihin mo na may mga bank transfer na nakapangalan sa kanya noong nakaraang buwan. Kapag naniwala si Felton na bumalik si Sherilyn para magnakaw muli, hinding-hindi na niya ito papakinggan kahit kailan. Nanigas ang buong katawan ni Sherilyn. Hindi lang pala ang nakaraan ang ninakaw sa kanya, pati ang kanyang kasalukuyan ay pilit na dinudumihan ng mga taong ito. Plano nilang gamitin siya bilang pain sa kanilang sariling mga kasalanan. Kailangan mong mag-ingat, Sherilyn, bulong ni Aling Rosa
habang mabilis na may iniaabot na maliit na susi. Ito ang duplicate na susi ng library. Nakuha ko ito noong nakaraang taon. Gamitin mo ito sa tamang oras. Pero mag-ingat ka. May mga mata sa bawat sulok ng mansyong ito. Bago pa man makasagot si Sherilyn, narinig nila ang tunog ng isang sasakyang pumarada sa labas. Ang tunog ng makina na unti-unting namamatay ay nagpahiwatig ng pagdating ni Felton. Sa gitna ng kaba, isang tanong ang pumasok sa isipan ni Sherilyn. Bakit may nawawalang pera sa kumpanya ni Felton? At sino ang lalaking kausap ni Valerie? Habang hawak ang malamig na susi sa kanyang palad, alam ni Sherilyn na hindi lang ang kanyang mga anak ang kailangan niyang iligtas. May isang malaking bagyong paparating sa pamilya Felton at kung hindi siya kikilos, lahat sila ay lulubog sa kasinungalingan ni Valerie. Ang pinakamasakit na gutom ay hindi ang pagkalam ng tiyan, kundi ang pusong tuyot sa pagmamahal. Habang nakasandal sa malamig na pader ng madilim na pasilyo, mahigpit na niyakap ni Sherilyn ang isang maliit na lalagyan ng pagkaing nakabalot sa tela. Sa loob nito ay ang mainit-init pang biko na niluto niya kaninang madaling araw sa maliit na karinderya ni Nanay Flor. Iyon ang paboritong kakanin na pinaglilihian niya noong dala-dala pa niya ang kambal sa kanyang sinapupunan. Sa bawat halo niya sa malagkit na kanin at gata, ang bawat patak ng kanyang pawis at luha ay humalo sa tamis ng asukal, umaasang darating ang sandaling matitikman ito ng kanyang mga anak. Dahan-dahan siyang sumilip sa hardin. Nakita niya sina Luke at Leia na nakaupo sa isang sementadong bangko, malayo sa mga mata ng mga bodyguard at malayo sa ingay ng mansyon. Mukhang hindi pa rin sila pinapakain ni Valerie bilang parusa. Ang kanilang maliliit na mukha ay bakas ng lungkot at pangungulila, tila mga ibong nawalan ng pakpak sa gitna ng isang marangyang hawla. Luke, Leia. Pabulong na tawag ni Sherilyn habang dahan-dahang lumalapit, sinisiguro na walang ibang nakakakita sa kanya. Lumingon ang dalawang bata. Noong una ay may takot sa kanilang mga mata, ngunit nang makilala nila ang cleaner lady na may malambot na tinig, unti-unting napalitan ang takot ng pagtataka. "Look, I brought something for you," sabi ni Sherilyn sa tinig na tila isang duyan sa katahimikan ng gabi. Binuksan niya ang lalagyan at ang bango ng latik at sariwang gata ay agad na humalo sa malamig na hangin ng hardin. Nanlaki ang mga mata ng kambal. Kumuha si Luke ng isang piraso at dahan-dahang tinikman ito. Ang kanyang maliit na muka ay tila nagliwanag, isang ekspresyon na hindi kailanman nakita ni Sherilyn simula nang muli silang magkita. "It's so sweet and warm," bulong ni Luke habang mabilis na sinusubuan din ang kanyang kapatid na si Leia. Para siyang hug na naging pagkain, ang mga salitang iyon ay tila 1,000 punyal na bumaon sa dibdib ni Sherilyn. Napaluhod siya sa harap ng mga bata. Pinagmamasdan ang bawat subo nila na tila ba iyon na ang huling pagkakataon na makikita niya silang kumakain ng may kasiyahan. Gusto niyang sabihin na siya ang nagluto niyon. Gusto niyang sabihin na ang init na nararamdaman nila ay ang pag-ibig na ipinagkait sa kanila ng 4 na taon. "Dahan-dahan lang, baka mabilaukan kayo," sabi ni Sherilyn habang ginagamit ang kanyang hinlalaki para dahan-dahang punasan ang latik sa gilid ng labi ni Leia. Ang balat ng kanyang anak ay napakalambot, kabaligtaran ng kanyang magaspang na palad. "Thank you, Ate Cleaner," sabi ni Leia, ang kanyang boses ay puno ng tamis. "You are nicer than Mommy. Mommy only gives us vitamins that taste bitter and she gets mad when we don't want to drink it." Kumuyom ang mga kamay ni Sherilyn sa ilalim ng kanyang apron. Vitamins? Alam niyang walang sakit ang kanyang mga anak. Ano ang pinapainom ni Valerie sa kanila? Sa gitna ng kanyang pag-iisip, biglang tumayo si Luke at sa isang pagkakataong hindi inaasahan ni Sherilyn ay yumakap ito sa kanyang leeg. Isang mahigpit at tapat na yakap ng isang anak sa kanyang ina. Ang amoy ng bata, amoy ng sanggol na humalo sa amoy ng araw, ay tila bumuhay sa bawat selula
ng pagkatao ni Sherilyn. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa balikat ng anak, pinipigilan ang sarili na humagulgol ng malakas. Sa mga sandaling iyon, nawala ang mansyon, nawala ang kahirapan, nawala ang galit. Sila lang tatlo ang naroon. I wish you were a real mommy. Bulong ni Luke na lalong nagpadurog sa puso ni Sherilyn. Ngunit ang katahimikan ng kanilang munting mundo ay biglang bumasag nang marinig nila ang tunog ng tuyong dahon na natapakan mula sa likuran. Ang tunog ng mabibigat at dekalidad na sapatos na humahakbang sa graba ay tila isang hatol ng kamatayan. Dahan-dahang lumingon si Sherilyn, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Nakatayo doon si Felton. Ang kanyang mga kamay ay nasa bulsa ng kanyang pantalon. Ang kanyang mukha ay seryoso at madilim. Habang nakatingin sa eksenang nasa harap niya, ang anino niya ay mahabang nakalatay sa damuhan, tila isang harang na naghihiwalay sa kanila. Anong ginagawa mo sa mga anak ko? Ang boses ni Felton ay mababa, ngunit puno ng awtoridad, na hindi matatanggihan. Hindi nakasagot si Sherilyn. Nanatili siyang nakaluhod. Ang kanyang mga braso ay nakapulupot pa rin sa kambal, na tila ba sinusubukan niyang itago ang mga ito mula sa mapanuring mata ng kanilang ama. Ang takot at pag-asa ay naghahalo sa kanyang mga mata habang hinihintay ang susunod na sasabihin ng lalaking minsan niyang tinawag na buhay ko. Magnanakaw. Isang hamak na tagalinis, naglakas loob na pagnakawan ang pamilyang nagpapakain sa kanya. Ang matinis at mapang-uyam na boses ni Valerie ay tila isang matalim na kidlat na bumasag sa tensyon sa pagitan ni Felton at Sherilyn. Hindi pa man nakakasagot si Sherilyn sa tanong ni Felton. Mabilis na lumapit si Valerie. Ang kanyang mga takong ay lumilikha ng mabilis at nagmamadaling tunog sa sementadong daan ng hardin. Marahas niyang hinila sina Luke at Leia palayo kay Sherilyn. Tila ba ang babaeng tagalinis ay isang lason na hindi dapat madikit sa balat ng mga bata. Babe, tignan mo ito, deklara ni Valerie habang dinudukot ang isang kumikinang na bagay mula sa bulsa ng apron ni Sherilyn. Isang bagay na hindi alam ni Sherilyn kung paano napunta roon. Ang aking nawawalang singsing, ang heirloom ring na ibinigay ni Doña Carmen. Kaya pala nagkukunwaring mabait sa mga bata para makahanap ng pagkakataong magnakaw. Nanigas ang buong pagkatao ni Sherilyn. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang nakatingin sa diamanteng singsing na hawak ni Valerie. Ang sikat ng buwan ay tumatama sa hiyas, lumilikha ng isang mapanlinlang na kislap. Sa mga sandaling iyon, tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Sherilyn. Ang init ng yakap ni Luke kanina ay mabilis na pinalitan ng isang nagyelong takot. Hindi ko ninakaw yan. Hindi ko alam kung paano napunta yan sa bulsa ko. Ang boses ni Sherilyn ay halos isang bulong. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong buhangin. Tumingin si Felton kay Sherilyn. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang malalim na pagkadismaya. Isang uri ng pagtingin na mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Ang kaunting pagdududa at pamilyar na pakiramdam na naramdaman niya kanina ay mabilis na natunaw, pinalitan ng isang matigas na pader ng paghatol. I expected better from someone who seemed to care for my children. Ang boses ni Felton ay mababa at puno ng pait. Pero tama nga si Mommy. Ang mga taong katulad mo, laging may nakatagong agenda. Felton, maniwala ka. Hindi ko gagawin yan. Pagsusumamo ni Sherilyn, ang kanyang mga luha ay nagsimulang pumatak. Dahan-dahang gumuguhit sa kanyang mga pisngi na bahagyang nakatago sa ilalim ng buhok. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit binabali ang sariling mga pakpak sa loob ng kanyang dibdib. Huwag mo siyang pakinggan, babe. Kitang-kita na ang ebidensya. Muling sigaw ni Valerie. Lumapit siya kay Sherilyn at sa isang mabilis na galaw, itinulak niya ang balikat ng babae.
Umalis ka na rito bago ko patawagin ang mga pulis. You're a disgrace. Isang maduming magnanakaw na ginagamit ang mga bata. Napasubsob si Sherilyn sa damuhan. Ang lamig ng lupa ay nanuot sa kanyang balat. Ngunit ang mas matindi ay ang hiya at sakit na nararamdaman niya sa harap ng kanyang mga anak. Nakita niya sina Luke at Leia na nakatayo sa likod ni Felton. Ang kanilang mga mata ay puno ng takot at kalituhan. Nakita niya ang pag-iyak ni Leia, ang maliit nitong kamay na nakatakip sa bibig. "Daddy, please! The cleaner is nice," hikbi ni Leia. Ngunit agad siyang pinatahimik ni Valerie sa pamamagitan ng isang mahigpit na hawak sa braso. "Quiet, Leia! Niloloko lang kayo ng babaeng yan para makuha ang gusto niya," singhal ni Valerie. Dahan-dahang tumayo si Sherilyn. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig. Pinagpag niya ang dumi sa kanyang uniforme, ngunit ang dumi sa kanyang dangal ay tila hindi na mabubura. Tumingin siya kay Felton sa huling pagkakataon, umaasang makakita ng kahit katiting na pagdududa sa mga mata nito. Ngunit ang tanging nakita niya ay ang pagtalikod ng lalaki. Ang malapad na likod ni Felton habang inaalalayan ang mga bata pabalik sa mansyon ay tila isang malaking pader na tuluyan ng nagsara para sa kanya. "Security! Kalad ka rin ang babaeng ito palabas ng subdivision," utos ni Valerie sa mga bodyguard na mabilis na dumating. Habang hinihila si Sherilyn palayo sa hardin, ang bawat hakbang niya sa graba ay tila isang tunog ng pagguho ng kanyang mga pangarap. Ang bawat yabag ng mga bodyguard ay tila isang paalala na sa mundong ito, ang salita ng isang mayaman ay laging mas matimbang kaysa sa katotohanan ng isang mahirap. Nang itapon siya sa labas ng malaking gate ng subdivision, ang malakas na tunog ng pagsasara ng bakal ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Naiwan si Sherilyn sa madilim na kalsada, mag-isa, duguan ng tuhod, at muling tinalikuran ng pagkakataon. Paano niya mababawi ang kanyang mga anak kung sa paningin ng mundo at sa paningin ng sarili nilang ama, siya ay isa lamang hamak na magnanakaw? Habang nakatingin siya sa naglalakihang ilaw ng mansyon mula sa malayo, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kanya. Isang katahimikan na nagtatanong, hanggang kailan kayang tiisin ng isang ina ang lahat ng dumi at hirap bago siya tuluyang mawasak? Ang bawat bakal ng rehas ay tila mga daliri ng isang halimaw na dahan-dahang sumasakal sa huling hibla ng pag-asa ni Sherilyn. Sa loob ng maliit at madilim na selda ng presinto, ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang malamlam na bumbilya na pabitbit-bitbit sa kisame. Lumilikha ng mga aninong tila na nununukso sa kanyang pagdurusa. Nakaupo siya sa malamig at sementadong sahig. Ang kanyang mga braso ay nakapulupot sa kanyang mga tuhod habang ang amoy ng luma at basang pader ay nanunuot sa kanyang bawat paghinga. Ang katahimikan sa loob ng kulungan ay mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw. Dito, sa gitna ng kadiliman, ay mas malakas na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang mga salita ni Felton. Magnanakaw. Ang salitang iyon ay tila isang laso na dahan-dahang pumapatay sa kanyang puso. Hindi ang rehas ang nagpapakulong sa kanya, kundi ang katotohanang sa paningin ng lalaking minahal niya, siya ay wala ng halaga, kundi isang dumi sa kanilang marangyang buhay. Dahan-dahang tiningnan ni Sherilyn ang kanyang mga palad. May mga bakas pa roon ng dumi mula sa hardin ng mga Felton, ngunit mas matindi ang bakas ng hapdi sa kanyang puso. Naalala niya ang init ng yakap ni Luke, isang saglit na pakiramdam ng langit na agad binawi at pinalitan ng impyerno. Paano niya ipapaliwanag sa mga bata na ang kanilang ate cleaner ay hindi masamang tao? Paano niya buburahin ang takot sa mga mata ni Leia? Ang tunog ng mabibigat na hakbang ng sapatos ng pulis sa pasilyo ay tila mga martilyo na nagpapako sa kanyang kapalaran. Huminto ang mga yabag sa tapat ng kanyang selda. Ang tunog ng susi na pilit na ipinapasok sa kandado ay bumasag sa katahimikan na sinusundan ng pagbukas ng mabigat na pintong bakal
na lumikha ng isang mahaba at nakakangilong tunog. "Sherilyn, anak," isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. Inangat ni Sherilyn ang kanyang muka at nakita si Nanay Flor na nakatayo sa labas, bitbit ang isang maliit na supot ng tinapay at bote ng tubig. Ang muka ng matanda ay puno ng pag-aalala at pighati. Ang kanyang mga mata ay bahagyang namumula. "Nanay Flor." Ang boses ni Sherilyn ay isang basag na hikbi. Mabilis siyang lumapit sa rehas at humawak doon. Ang lamig ng bakal ay hindi ininda. "Nanay, maniwala kayo. Hindi ko ninakaw ang singsing na yon. Nilagay yon ni Valerie sa bulsa ko. Gusto niya akong sirain kay Felton. Alam ko, anak. Alam ko." Bulong ni Nanay Flor habang hinahawakan ang mga kamay ni Sherilyn sa pagitan ng mga rehas. Ang init ng palad ng matanda ay tila isang gamot sa nanlalamig na pagkatao ni Sherilyn. "Huwag kang mawalan ng pag-asa. May mga taong nakakaalam ng katotohanan." Dumating si Aling Rosa sa bahay kanina. Palihim siyang lumabas ng mansyon para hanapin ako. Nanlaki ang mga mata ni Sherilyn. "Si Aling Rosa? Anong sabi niya?" Tumingin sa paligid si Nanay Flor. Sinisigurong walang nakikinig na pulis. Inilapit niya ang kanyang mukha sa rehas at bumulong ng napakahina. "Nahanap na niya, Sherilyn. Ang recorder na itinatago mo sa ilalim ng kama sa stockroom." Hindi iyon nahanap ni Valerie. Nakuha yon ni Aling Rosa at may narinig siya roon, anak. Isang pag-uusap ni na Doña Carmen at ng doktor na nag-asikaso sa iyo noon. Ang puso ni Sherilyn ay tila tumalon sa kanyang dibdib. Ang pag-asang kanina lang ay abo na, ay muling nagliwanag na parang isang maliit na kislap ng apoy sa gitna ng bagyo. Ang ebidensya, ang susi sa kanyang kalayaan at sa pagbawi sa kanyang mga anak ay nasa kamay na ng isang kakampi. Pero may masama ring balita. Pagpapatuloy ni Nanay Flor, ang kanyang boses ay nanginginig. Nalaman ni Valerie na may nawawalang gamit sa stockroom. Nagagalit siya at naguutos na halughugin ang buong mansyon. Kapag nahanap nila ang recorder kay Aling Rosa, pareho kayong mapapahamak. Kasabay ng mga salitang yon, narinig nila ang muling pagbubukas ng pinto ng presinto sa labas. Isang boses ng lalaki ang narinig ni Sherilyn. Isang boses na puno ng galit at awtoridad. Boses yon ni Felton, ngunit hindi siya narito para iligtas si Sherilyn. Nasaan ang babaeng magnanakaw? Ang boses ni Felton ay umalingaw-ngaw hanggang sa loob ng selda. "I want to make sure she stays here." At sabihin niyo sa kanya, hinding-hindi na niya makikita ang sikat ng araw sa labas ng mansyon ko. Napasandal si Sherilyn sa pader. Ang kanyang mga tuhod ay muling nanghina. Ang recorder ay nasa panganib. Si Aling Rosa ay nasa panganib. At ang lalaking dati niyang mahal ay ginagawa ang lahat para ibaon siya sa limot. Sa bawat hakbang ni Felton na papalapit sa kanyang selda, naramdaman ni Sherilyn ang bigat ng isang bagong pasya. Hindi na sapat ang pag-iyak. Kung ang mundong ito ay pilit siyang ginagawang kontrabida, kailangan niyang maging mas matatag kaysa sa anumang bakal na nagkukulong sa kanya. Isang tanong ang nanatili sa hangin habang anino ni Felton ay unti-unting lumilitaw sa harap ng kanyang rehas. May natira pa bang pag-ibig sa gitna ng ganito kalalim na pagtatraidor? O ang tanging paraan para mabuhay ay ang tuluyang pagpatay sa nararamdaman para sa ama ng kanyang mga anak? Magkano ba talaga ang halaga ng konsensya mo, Sherilyn? O baka naman, wala ka talagang ganoon simulat sa pool pa lang. Ang boses ni Felton ay parang isang malamig na hampas ng hangin na pumasok sa loob ng madilim na selda. Huminto siya sa tapat ng mga rehas. Ang kanyang mamahaling tuksido ay tila isang malaking insulto sa maruming paligid ng presinto. Nakatitig siya kay Sherilyn nang may matinding pagkadiri. Ngunit kung titingnang mabuti, may bahid ng pighati sa kailaliman ng kanyang mga mata. Isang sugat na pilit niyang itinatago sa likod ng galit. Dahan-dahang tumayo si Sherilyn.
Hindi siya umiyak. Tuyot na ang kanyang mga mata at ang tanging natitira ay ang apoy ng isang inang nagnanais ng katarungan. Idiniin niya ang kanyang mga palad sa malamig na bakal ng rehas. Sinalubong ang tingin ng lalaking dati niyang itinuring na mundo. Tingnan mo ang mga kamay ko, Felton. Mahinahon, ngunit mariing sabi ni Sherilyn. Ang kanyang tinig ay hindi nanginginig. Tingnan mo ang mga kalyo sa aking palad. Ang mga sugat mula sa pagmamaneho, sa ilalim ng ulan at sikat ng araw. Tingnan mo ang dumi sa ilalim ng aking mga kuko. Sa tingin mo ba, ang isang babaeng may 5 milyong piso sa bangko ay magtitiyagang maging delivery rider sa loob ng 4 na taon? Sa tingin mo ba, babalik ako sa mansyon mo para maging tagalinis at makatikim ng insulto kung nakuha ko na ang gusto ko? Bahagyang natigilan si Felton. Isang saglit na katahimikan ang bumalot sa pagitan nila, kung saan tanging ang mahinang tunog ng tumutulong gripo sa dulo ng pasilyo ang naririnig. Ang luhika sa mga salita ni Sherilyn ay tila isang maliit na bitak sa matigas na pader ng kanyang paniniwala. Pera ang nakakasilaw, Sherilyn. Baka naubos mo na, kaya ka bumalik para humingi pa ng higit. Depensa ni Felton. Ngunit ang kanyang boses ay wala na ang dati nitong talim. Hindi ako bumalik para sa pera mo. Bumalik ako dahil nalaman kong buhay ang mga anak ko. Sigaw ni Sherilyn. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong presinto. Buhay sila, Felton, at ang sarili mong ina ang nagsabi sa akin na patay na sila. Ang sarili mong asawa ang naglalagay ng lason sa isipan nila. Sino ba talaga ang magnanakaw dito? Ako na ninakawan ng karapatang maging ina? O kayo na ninakawan ang mga bata ng pagkakataong makilala ang tunay nilang magulang? Tumahimik ka, bulyaw ni Felton. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa gilid ng kanyang pantalon. Huwag mong idadamay si Mommy o si Valerie sa mga kasinungalingan mo. Tumalikod si Felton at mabilis na naglakad palabas. Ang tunog ng kanyang sapatos ay mabilis na lumalayo. Tila tinatakasan ng katotohanang unti-unting gumagapang sa kanyang isipan. Bumalik si Felton sa kanyang opisina sa mansyon, ngunit hindi siya mapakali. Ang mga salita ni Sherilyn tungkol sa kanyang mga kamay ay pabalik-balik sa kanyang pandinig. Binuksan niya ang kanyang laptop at tiningnan muli ang digital copy ng tsekeng di umano'y kinuha ni Sherilyn 4 na taon na ang nakalilipas. Pinagmasdan niyang mabuti ang pirma. Sa gitna ng kanyang pagsusuri, isang mahinang katok ang narinig niya sa pinto. Pumasok si Valerie, may dalang baso ng gatas. Ang kanyang muka ay puno ng pekeng pag-aalala. Babe, hindi ka pa natutulog? Huwag mo na isipin ang babaeng yon. Hayaan mo ang batas ang lumasap sa kanya. Malamig na sabi ni Valerie habang hinahaplos ang balikat ni Felton. Valerie? Tawag ni Felton nang hindi tumitingin sa kanya. Nasaan ang medical records ni na Luke at Leia noong nasa ospital pa sila? Iyong mga dokumento mula sa unang linggo nila. Bahagyang napatigil ang kamay ni Valerie. Ang kanyang mga mata ay kumislap ng takot sa loob ng 1 segundo bago muling nagbalik ang kanyang mapanlinlang na ngiti. Nasa vault ni Mommy, di ba? Bakit mo natanong? Gusto ko lang makita. May kailangan lang akong kumpirmahin. Sagot ni Felton. Ang kanyang boses ay tila isang patalim na dahan-dahang pumuputol sa tiwala niya sa kanyang paligid. Nang makalabas si Valerie, mabilis na kinuha ni Felton ang kanyang susi at nagtungo sa lumang library ng mansyon. Alam niyang may itinatago sila. Gamit ang kanyang sariling kaalaman sa code ng pamilya, sinubukan niyang buksan ang isang maliit na drawer sa ilalim ng lamesa ni Doña Carmen. Doon, sa ilalim ng mga tumpok ng lumang papeles, nahanap niya ang isang asul na folder. Ngunit hindi lang iyon ang nahanap niya. May isang maliit na piraso ng papel na nakasingit sa loob, isang medical report na may petsang 3 araw matapos ipanganak ang kambal.
Ang mga mata ni Felton ay nanlaki sa gulat habang binabasa ang nakasulat. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat at ang bawat salita sa papel ay tila isang sampal na gumising sa kanya mula sa mahabang panaginip. Ang report ay hindi tungkol sa pagkamatay ng mga bata, kundi tungkol sa isang lihim na paglilipat ng pasyente sa ibang ospital sa ilalim ng ibang pangalan. At sa ilalim ng report, may isang note na nakasulat sa sulat kamay ng kanyang ina. Siguraduhing hindi malalaman ni Felton na buhay ang babae. Sabihin sa kanya na iniwan sila kapalit ng pera. Bumagsak ang folder mula sa mga kamay ni Felton. Ang katahimikan ng library ay tila sumisigaw sa kanyang pandinig. Sa labas, ang tunog ng kulog ay nagbababadya ng isang panibagong bagyo. Sa mga sandaling iyon, hindi lang ang library ang gumuho sa paningin niya, kundi ang buong buhay na binuo niya sa loob ng 4 na taon. Ngunit bago pa man siya makakilos, narinig niya ang tunog ng pag-ikot ng lock ng pinto mula sa labas. May nagkandado sa kanya sa loob ng library. Ang bawat pihit ng trangka ay tila isang kumpas ng kamatayan para sa katotohanang hawak ko. Sa loob ng madilim na library, pilit na inuuga ni Felton ang pintong kahoy na gawa sa narerapangi. Ngunit tila ito ay naging kasing tigas ng bato. Ang kanyang mga kamay, na kanina ay nanginginig sa galit dahil sa natuklasang lihim, ngayon ay namumuti na sa higpit ng kapit sa hawakan ng pinto. Sa labas, narinig niya ang mahinang tunog ng pag-alis ng mga hakbang, isang marahan at kalkuladong yabag na tanging kay Doña Carmen lamang. "Mami, buksan niyo ang pinto! Alam ko na ang lahat! Huwag niyo na itong ituloy!" Ang sigaw ni Felton ay naging isang pagsamo na may halong pait. Ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang nakabibinging katahimikan ng mansyon at ang malakas na paghampas ng hangin sa mga bintana. Habang nakakulong si Felton, sa labas ng presinto, ang pinto ng selda ni Sherilyn ay muling bumukas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi galit na Felton ang tumambad sa kanya, kundi isang abogadong may dalang mga dokumento para sa kanyang pansamantalang paglaya dahil sa kakulangan ng matibay na ebidensya at sa biglaang pag-urong ng ilang saksi na natakot sa bigat ng konsensya. Hindi nag-aksaya ng panahon si Sherilyn. Sa gitna ng gabi, habang ang ulan ay tila isang telon na bumabalot sa lungsod, muli siyang bumalik sa Mansyon Felton. Ngunit hindi na siya ang attic cleaner na nakayuko ang ulo. Wala na ang kanyang apron, wala na ang kanyang pag-aalinlangan. Ang kanyang basang buhok ay nakadikit sa kanyang pisngi, at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyong tanging isang ina lamang ang nakakaunawa. Gamit ang lihim na lagusan sa likod ng garden na itinuro sa kanya ni Aling Rosa, muling nakapasok si Sherilyn. Ang bawat hakbang niya sa damuhan ay hindi lumilikha ng tunog. Tila siya ay isang aninong naglalakad sa gitna ng kadiliman. Narating niya ang kwarto ng kambal. Dahan-dahan niyang pinihit ang pintuan at pumasok sa loob. Ang bango ng mga bata, ang amoy ng gatas at bagong paligid, ang agad na sumalubong sa kanya. Nakita niya sina Luke at Leia na mahimbing na natutulog, ngunit ang kanilang maliliit na mukha ay bakas pa rin ng tuyong luha. Dahan-dahan siyang lumapit at hinaplos ang noo ni Leia. "Mami," isang mahinang bulong ang narinig ni Sherilyn. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang dilat na ang mga mata ni Leia. Ang bata ay dahan-dahang bumangon at tumingin sa kanya, hindi nang may takot, kundi nang may isang uri ng pagkilala na nagmumula sa kailaliman ng kaluluwa. "Ikaw po yung babaeng laging nasa panaginip ko," sabi ni Leia. Ang kanyang maliit na boses ay nanginginig sa tuwa. "Ikaw po yung mommy na kumakanta sa akin kapag madilim ang paligid." Hindi na napigilan ni Sherilyn ang kanyang sarili. Niyakap niya ng mahigpit si Leia, habang si Luke naman ay nagising din at sumali sa kanilang yakap. Sa loob ng ilang sandali, ang mundo ay tumigil. Walang Doña Carmen, walang Valerie, walang rehas. Sila lang tatlo, isang inang muling nabuo
at 2 batang nahanap ang kanilang tahanan. Aalis na tayo mga anak. Isasama ko na kayo sa totoong bahay natin. Bulong ni Sherilyn habang mabilis na binibihisan ng mga bata. Ngunit nang papalabas na sila ng kwarto, ang buong pasilyo ay biglang nagliwanag. Ang nakasisilaw na ilaw mula sa chandelier ay tila isang malaking mata na nagmamasid sa kanila. Sa dulo ng hagdan, nakatayo si Doña Carmen. Ang kanyang muka ay walang emosyon, ngunit ang kanyang kanang kamay ay may hawak na isang itim na bagay na kumikislap sa ilalim ng ilaw. Isang baril. Isang maliit, ngunit nakamamatay na sandata na nakatutok ng direkta sa dibdib ni Sherilyn. Akala mo ba ay ganoon kadaling nakawin ang mga apo ko? Ang boses ni Doña Carmen ay tila isang tunog ng bakal na kinakalo sa semento. Ibinigay ko ang lahat para sa pamilyang ito. Hindi ko hahayaan na isang hamak na katulad mo ang sisira sa lahat ng binuo ko. Madam, parang awa niyo na. Mga anak ko sila. Pagsusumamo ni Sherilyn habang pilit na itinatago ang mga bata sa kanyang likuran. Ang kanyang puso ay tila gustong sumabog sa kaba, ngunit hindi siya umatras kahit 1 milimetro. Wala kang anak dito. Ang mga batang ito ay pag-aari ng mga Felton. Malamig na sagot ng matanda habang dahan-dahang hinihila ang trigger. Sa mga sandaling iyon, isang malakas na tunog ng pagkabasag ng salamin ang narinig mula sa library. Si Felton, na nagawang makawala sa pamamagitan ng pagbasag sa bintana, ay mabilis na tumatakbo patungo sa kanila. Ngunit malayo pa siya. Napakalayo para pigilan ang susunod na mangyayari. Tumingin si Sherilyn kay Doña Carmen, diretso sa mga mata nito. Sa harap ng kamatayan, wala siyang naramdamang takot. Tanging pag-ibig. Isang pag-ibig na mas matatag kaysa sa anumang bala. Ibaba mo ang mga bata, Sherilyn. Hindi sila para sa isang katulad mo na mas mababa pa sa putik sa kalsada. Isang kalabit ko lang at tinitiyak ko sa iyo, magkakaroon ng isa pang nicho sa sementeryo na katabi ng mga nichong iniyakan mo. Ang boses ni Doña Carmen ay tila isang malamig na bulong mula sa impyerno. Nakatayo siya sa dulo ng hagdan. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa likod ng kanyang mamahaling salamin, habang ang dulo ng baril ay nananatiling matatag na nakaturo sa dibdib ni Sherilyn. Sa likod ni Sherilyn, naramdaman niya ang panginginig ni Luke at Leia. Ang maliliit na kamay ng kanyang mga anak ay mahigpit na nakakapit sa kanyang binti. Tila ba sinusubukan nilang humugot ng lakas mula sa inang ngayon lang nila muling nayakap. Madam, kung galit po kayo sa akin, ako na lang ang saktan nyo. Mahina ngunit malinaw na sabi ni Sherilyn habang nanginginig ang kanyang tinig. Unti-unting pumatak ang luha sa kanyang pisngi, ngunit hindi niya binitiwan ang mahigpit na yakap sa mga bata. Handa kong tiisin ang lahat, pero huwag niyo pong kunin sa akin ang mga anak ko. Huminga siya ng mabigat bago muling tumingin sa matanda. Puno ng sakit ang kanyang mga mata, ngunit wala ni katiting na galit. 4 na taon ko silang iniyakan. 4 na taon kong hinintay ang araw na makakasama ko silang muli. Kaya ngayon, kahit ano pa ang gawin niyo sa akin, hindi ko na sila kayang mawala ulit. Mas pipiliin ko pang manatili rito kasama sila kaysa mabuhay ng mag-isa. Mami, wag po. Umiiyak na sabi ng isa sa mga bata habang mahigpit na kumakapit sa kanyang damit. Isang malakas na kalabog ang narinig mula sa pasilyo. Dumating si Felton, hingal na hingal. Ang kanyang tuxedo ay may mga mantsa ng alikabok at ang kanyang mga kamay ay may mga galos mula sa pagbasag ng bintana sa library. Huminto siya sa pagitan ni Sherilyn at Doña Carmen. Ang kanyang muka ay bakas ng matinding pagkabigla at pighati. Mami, ibaba niyo ang baril. Ang boses ni Felton ay nanginginig. Nahanap ko na ang asul na folder. Alam ko na ang lahat. Alam ko na ang tungkol sa pagbayad niyo sa ospital, ang tungkol sa pekeng pirma sa tseke, at ang kasinungalingang sinabi niyo sa akin na iniwan kami ni Sherilyn. Bahagyang nanginig ang kamay ni Doña Carmen
ngunit hindi niya ibinaba ang sandata. Ginawa ko lang yon para sa'yo, Felton, para sa kinabukasan mo. Ang babaeng yan ay walang maibibigay sa pamilyang ito, kundi kahihiyan. Gusto mo bang lumaki ang mga anak mo sa isang barong-barong? Ang kahihiyan ay hindi ang pagiging mahirap, Mommy. Sigaw ni Felton. Ang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga mata. Ang tunay na kahihiyan ay ang pagiging isang mamamatay tao ng kaligayahan. Ninakawan niyo ako ng pagkakataong maging asawa at ama. Pinaniwala niyo ako sa isang malaking kasinungalingan habang ang babaeng mahal ko ay nagdurusa sa kalsada. Tumingin si Felton kay Sherilyn. May isang mahabang sandali ng katahimikan kung saan ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa mga matang yon ni Felton, nakita ni Sherilyn ang isang malalim na pagsisisi, isang uri ng sakit na tila bahuli na ang lahat para maghilom. Sherilyn, patawarin mo ako, bulong ni Felton. Ang boses niya ay basag. Ngunit bago pa makasagot si Sherilyn, isang anino ang mabilis na gumalaw mula sa likuran ni Doña Carmen. Si Valerie. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at pagkabaliw. Nakita niya ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang yaman, ang posisyon, ang lalaking gusto niyang makuha na unti-unting naglalaho. Hindi niyo sisirain ang lahat, sigaw ni Valerie habang sinusubukang agawin ang baril mula kay Doña Carmen. Akin ang mga batang ito, akin ang mansyong ito. Sa gitna ng kanilang pag-aagawan, isang malakas at nakakabinging tunog ang malingaw-ngaw sa buong mansyon. Ang bawat salamin, ang bawat chandelier ay tila sumigaw sa takot. Naramdaman ni Sherilyn ang isang biglang bigat sa kanyang katawan. Nanigas ang lahat. Ang bawat patak ng ulan sa labas ay tila tumigil sa hangin. Dahan-dahang napatingin si Felton sa direksyon ni Sherilyn. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding sindak. Isang dahan-dahang pagbagsak ang sumunod. Ngunit hindi si Sherilyn ang bumagsak. Ang bawat tibok ng oras ay tila huminto sa gitna ng nakabibinging alingaw-ngaw ng putok. Ang usok mula sa dulo ng baril ay dahan-dahang humalo sa malamig na hangin ng pasilyo, habang ang amoy ng pulbura ay nanunuot sa bawat hininga ng mga taong naroroon. Sa isang saglit, ang lahat ay naging tila isang mabagal na panaginip. Hindi si Sherilyn ang bumagsak. Hindi rin ang matandang si Carmen. Dahan-dahang napaluhod si Felton sa gitna ng hagdanan. Ang kanyang kanang kamay ay nakahawak sa kanyang tagiliran, kung saan ang maputing tela ng kanyang tuxedo ay mabilis na nilalamon ng kulay ng pulang rosas, isang matingkad at mainit na likidong unti-unting dumadaloy sa pagitan ng kanyang mga daliri. Sa huling sandali ng pag-aagawan ni Valerie at Carmen, humarang si Felton. Sinalo niya ang balang para sana sa babaeng minsan niyang sinaktan ng higit sa kamatayan. Felton! Ang sigaw ni Sherilyn ay isang mahaba at mahapdi na panaghoy na tila bumasag sa katahimikan ng mansyon. Mabilis siyang lumapit at sinalo ang katawan ni Felton bago pa ito tuluyang humampas sa malamig na sahig. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na niyakap ni Aling Rosa na kanina pa nakasubaybay sa dilim ang dalawang bata at itinakip ang kanilang mga mata upang hindi nila makita ang duguang eksena. Bakit? Bakit mo ginawa iyon? Hikbi ni Sherilyn. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na nabahira ng init ng dugo ni Felton. Galit ka sa akin, di ba? Sabi mo magnanakaw ako. Pilit nang ngumiti si Felton. Ang kanyang mga labi ay nanginginig at unti-unting nawawalan ng kulay. Inabot niya ang pisngi ni Sherilyn gamit ang kanyang nanginginig na kamay. Iniiwan ang isang bahid ng pula sa balat ng babae. Patawarin mo ako. Sherilyn, bulong niya. Ang boses ay halos isang hininga na lang. Napakabulag ko. I was a fool to believe them over you. My life is worth nothing compared to the years I stole from you and our children. Sa kabilang dulo ng hagdan, binitawan ni Doña Carmen ang baril.
Ang tunog ng pagbagsak ng bakal sa sahig ay umalingaw na tila isang hatol ng kamatayan. Napasandal ang matanda sa pader, ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Ang kanyang sariling anak ang binaril niya. Ang tanging yaman na pilit niyang prinoprotektahan sa pamamagitan ng kasamaan. Anak! Felton! Ang boses ni Carmen ay isang garalgal na bulong ng matinding pagsisisi, hiya. Ngunit bago pa man siya makalapit, mabilis na hinarang siya ni Nanay Flor na kapapasok lang sa mansyon kasama ang mga pulis. Huwag mong hawakan ang anak mo, mariing sabi ni Nanay Flor. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Ang mga kamay mo ay puno ng dumi ng iyong sariling kasinungalingan. Tapos na ang paghahari mo sa bahay na ito. Si Valerie, sa kabilang banda, ay sinusubukang tumakas sa pamamagitan ng paglabas sa bintana. Ngunit agad siyang hinarang ng mga awtoridad. Ang kanyang mga sigaw ng pagpoprotesta at pagsumbat ay tila mga aninong pilit na kumakawala, ngunit wala nang pupuntahan. Sa gitna ng lahat ng ito, nanatili si Sherilyn na nakayakap kay Felton. Idinikit niya ang kanyang noo sa noo ng lalaki. Ang kanyang mga luha ay humahalo sa dugo sa sahig. "Huwag kang bibitiw, Felton, please!" Pagsusumamo niya. "Ngayon pa lang tayo na kumpleto. Ngayon pa lang tayo makikilala ng mga bata. Labanan mo para sa kanila, para sa atin." Naramdaman ni Sherilyn ang mahinang pagpiga ni Felton sa kanyang kamay. Isang huling senyales ng buhay bago tuluyang pumikit ang mga mata nito. Ang tunog ng sirena ng ambulansya na papalapit sa mansyon ay tila isang karera laban sa oras. Habang inilalabas si Felton sa stretcher, tiningnan ni Sherilyn ang naglalakihang mga pader ng Mansion Felton. Ang marangyang bahay na ito na puno ng ginto at kristal ay tila isang sementeryo ng mga pangarap. Ngunit sa gitna ng pighati, hawak ni Sherilyn ang mga kamay ni Luke at Leia. Ang katotohanan ay lumabas na, ngunit ang presyo nito ay tila mas mahal pa sa inaasahan niya. Mabubuhay pa ba ang lalaking nagbigay sa kanya ng pinakamasakit na sugat, pero naging kalasag din niya sa huling sandali? Ang bawat patak ng tubig mula sa dispenser sa dulo ng madilim na pasilyo ng ospital ay tila isang malakas na tunog ng orasan sa gitna ng nakabibinging katahimikan. Nakaupo si Sherilyn sa isang matigas na sementadong bangko. Ang kanyang mga kamay, na nabahiran na ng tuyong dugo, ay nakapatong sa kanyang mga hita. Ang malamig na hangin mula sa aircon ay nanunuot sa kanyang basang damit. Ngunit ang tanging nararamdaman niya ay ang bigat ng bawat segundong lumilipas habang nakatitig sa pulang ilaw sa itaas ng pinto ng operating room. Sa tabi niya, nakasandalang kambal. Si Luke ay nakatulog na dahil sa sobrang pagod at takot, habang si Leia ay gising pa, nakatitig sa kawalan habang hawak ang laylayan ng jacket ni Sherilyn. Walang imik ang bata, tila ba sa murang edad ay naramdaman niya ang anino ng kamatayan na umaaligid sa kanilang pamilya. "Mommy." Ang mahinang bulong ni Leia ay tila isang munting hiling sa gitna ng kadiliman. "Will Daddy wake up?" Sabi niya. Babawi siya sa atin. Hindi agad nakasagot si Sherilyn. Paano niya ipapaliwanag sa kanyang anak ang tungkol sa lalaking naging dahilan ng kanyang pighati sa loob ng 4 na taon, ngunit naging kalasag niya sa huling sandali? Hinaplos niya ang buhok ni Leia, pilit na pinapatatag ang sarili. "Malakas ang daddy mo, Leia. Ginagawa ng mga doktor ang lahat," sagot ni Sherilyn, bagaman sa loob-loob niya ay nag-aagawang takot at ang hindi maipaliwanag na pakiramdam para kay Felton. Dahan-dahang lumapit si Nanay Flor, bitbit ang isang mainit na baso ng kape. Ang mukha ng matanda ay puno ng pagdamay. "Inumin mo muna ito, Sherilyn. Kailangan mong magpakatatag para sa mga bata. Tapos na ang gulo sa mansyon. Ang balita ko, dinala na sa istasyon si Valerie at si Doña Carmen." Ayon, tila nawala sa sarili. Nakaupo lang sa isang sulok ng ospital, ayaw makipag-usap kahit kanino.
Napatingin si Sherilyn sa kabilang dulo ng pasilyo. Doon, nakita niya si Doña Carmen na nakaupo sa isang wheelchair, binabantayan ng isang pulis. Ang dating mapagmataas at marangyang reyna ng Mansion Felton ay tila isang tuyot na dahon na lamang. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata na dati ay nag-aapoy sa puot, ngayon ay blanko at nakatitig lamang sa sahig. Ang kanyang sariling anak ang naging biktima ng kanyang ambisyon. Isang matinding pait ang naramdaman ni Sherilyn. Wala siyang naramdamang tagumpay sa nakikitang kalagayan ng matanda. Tanging lungkot lang para sa pamilyang sinira ng kasakiman. Maya-maya pa, ang tunog ng pag-ikot ng lock ng pinto ng operating room ay bumasag sa katahimikan. Lumabas ang isang doktor, hinihingal at bakas ang pagod sa mukha. Mabilis na tumayo si Sherilyn, halos madulas siya sa sobrang pagmamadali. "Doc, kumusta po siya?" Ang boses ni Sherilyn ay nanginginig sa kaba. Inalis ng doktor ang kanyang maskara. Ang kanyang mga mata ay seryoso at may dalang mabigat na balita. Nailabas na namin ang bala, ngunit nawalan siya ng maraming dugo. Ang kanyang katawan ay kasalukuyang nasa state of shock. Ang susunod na 24 na oras ang pinaka-critical. Kung hindi siya magigising sa loob ng panahong yon, hindi na natapos ng doktor ang kanyang sasabihin dahil isang mabilis na yabag ng sapatos ang narinig nila mula sa entrance ng ospital. Isang lalaking nakasuit na kinilala ni Sherilyn bilang ang legal counsel ng pamilya Felton ang lumapit sa kanila. Ang kanyang mukha ay puno ng tensyon. "Mrs. Felton," o Sherilyn, tawag ng abogado. May malaking problema. Bago mawalan ng malay si Felton, may nilagdaan siyang dokumento sa kumpanya na naglilipat ng lahat ng kanyang assets sa ilalim ng iyong pangalan bilang legal guardian ng mga bata. Ngayon, ang mga kamag-anak ni Doña Carmen ay sinusubukang i-contest ang dokumentong yon. Sinasabi nilang pinilit mo siyang pirmahan ito bago ang insidente. Nanigas si Sherilyn. Sa gitna ng pakikipaglaban ni Felton para sa kanyang buhay, may mga buwitri pa ring nag-aabang sa kanyang yaman. Pero hindi iyon ang pinakamasamang balita. At may isa pa, pagpapatuloy ng abogado, ang kanyang boses ay naging mas mahina. May isang video file na nakuha sa CCTV ng mansyon bago ang putukan. Ipinapakita roon na bago barilin ni Doña Carmen si Felton, may sinabi si Felton na isang sikreto. Isang sikretong tungkol sa tunay na dahilan kung bakit ka pinalayas 4 na taon na ang nakalilipas. At hindi lang si Doña Carmen ang kasangkot. Tumingin ang abogado sa direksyon ni Nanay Flor na tila may alam na hindi sinasabi kay Sherilyn. Ang katahimikan ay tila naging isang mabigat na kumot na bumalot muli sa kanila. Isang tanong ang nananatili sa isipan ni Sherilyn. Sino pa ang nagkanulo sa kanya? At kung sakaling magising si Felton, handa na ba siyang harapin ang huling bahagi ng masakit na katotohanan ito? Ang bawat patak ng oras ay tila isang magnanakaw na unti-unting inuubos ang buhay ni Felton. Ngunit hindi pa roon natatapos ang laban. Iyan ang mga salitang bumasag sa pagmumuni-muni ni Sherilyn sa loob ng tahimik na pasilyo ng ospital. Ang abogado ni Felton, na may hawak na makapal na folder, ay may bakas ng labis na pag-aalala sa mukha. Ipinaliwanag nito na habang nag-aagaw buhay si Felton, isang emergency board meeting ang kasalukuyang nagaganap sa Felton Corporate Tower. Si Don Arturo, ang tiyuhin ni Felton at ang utak sa likod ng pagnanakaw ng pondo ng kumpanya, ay nagpatawag ng mga miyembro ng board at mga miyembro ng media. Ang layunin nito ay ideklarang incompetent si Felton, bawiin ang pamamahala ng yaman at gamitin ang impluensya nito upang kunin ang legal custody ni Luke at Leia. Napakuyom ang mga palad ni Sherilyn. Ang mga buwitring nakasuot ng mamahaling barong at tuxedo ay hindi man lang hinintay na lumamig ang dugo ni Felton bago nila paghatian ang naiwan nito. Tiningnan niya ang kanyang kambal
nakasalukuyang binabantayan ni Nanay Flor at Aling Rosa sa loob ng pribadong silid. Ligtas sila rito. Ngunit hanggat may mga taong gustong angkinin ang kanilang kinabukasan, hindi sila magkakaroon ng tunay na kapayapaan. Dahan-dahang tumayo si Sherilyn. Kinuha niya ang kanyang kupas na asul na rider jacket na nakasampay sa upuan. Ang tela nito ay basa pa ng ulan at may mga mantsa pa ng dugo ni Felton. Sa paningin ng iba, ito ay isang basahan, isang simbolo ng kahirapan. Ngunit para kay Sherilyn, ito ang kanyang baluti. Ito ang saksi sa 4 na taon niyang pagtitiis sa init, lamig, at pangaalipusta. Attorney, dalin mo ako sa board meeting na yon. Ang boses ni Sherilyn ay walang bahid ng pag-aalinlangan. Ang apoy sa kanyang mga mata ay sapat na upang tunawin ang anumang pagdududa. Sa kabilang dako, sa pinakamataas na palapag ng Felton Corporate Tower, ang malawak na boardroom ay napuno ng nakasisilaw na liwanag mula sa mga kamera ng media. Si Don Arturo ay nakatayo sa dulo ng mahabang lamesa, nakangiti ng may halong pekeng pighati, habang nagtatalumpati tungkol sa kinabukasan ng pamilya. Nakakalungkot mang isipin, ngunit hindi na kayang pamunuan ng aking pamangkin ang kumpanyang ito. At mas lalong hindi natin maaaring ipagkatiwala ang yaman ng pamilya sa isang delivery rider na nag-iwan sa kanyang mga anak kapalit ng pera. Madramang pahayag ni Don Arturo habang itinaas ang isang dokumentong handa ng pirmahan para sa takeover. Para sa ikabubuti ng kumpanya at ng mga bata, ako na ang tatayong. Ang mabigat na pintuan na gawa sa makapal na kahoy at salamin ay biglang bumukas ng malakas. Tumigil ang lahat ng pag-uusap. Ang mga lente ng kamera ay sabay-sabay na lumingon patungo sa pintuan. Nakatayo roon si Sherilyn. Walang pampaganda, walang mamahaling alahas, at suot ang kanyang maduming rider jacket. Ngunit ang kanyang tindig ay tila isang reynang nagbabalik upang bawiin ang kanyang kaharian. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay umaalingaw-ngaw sa buong silid. Lumilikha ng isang mabigat na presensya na nagpatahimik sa lahat ng naroroon. Hindi pa patay ang asawa ko, Don Arturo. At habang humihinga pa ako, walang sino man ang kukuha sa mga anak ko. Mariing pahayag ni Sherilyn habang lumalapit sa lamesa. Isang mapanguyam na tawa ang kumawala kay Don Arturo. Security! Paano nakapasok ang basurang ito rito? Miss, hindi ito kalsada para mag-deliver ka ng pagkain. Ito ay lugar ng mga taong may pinag-aralan. Umalis ka bago ko pa ipaalala sa iyo ang kasong isinampa sa iyo ng pamangkin ko. Hindi natinag si Sherilyn. Dahan-dahan niyang inilapag sa ibabaw ng makintab na lamesa ang asul na folder na ibinuwis ang buhay ni Felton. Rider ako, tama ka. Sanay akong dumaan sa pinakamalakas na bagyo, makalusot sa pinakamakipot na eskinita. Ma-deliver lang ang kailangan kong i-deliver. At ngayon, ide-deliver ko ang katapusan ng inyong lahat. Sa tulong ng abogado ni Felton na nakatayo sa likuran niya, mabilis na naisaksak ang isang maliit na device sa audio system ng boardroom. Bago pa man makapag-utos muli si Don Arturo, nakalad ka rin si Sherilyn palabas, isang pamilyar at nakakapanindig balahib na boses ang umalingaw-ngaw sa mga speaker. Tinig iyon ni Doña Carmen at ang kausap nito ay walang iba kundi si Don Arturo. Lilinaw na sana ang lahat, rinig na rinig ng mga media, ang bawat salitang binibitawan ng dalawang matanda. Pinag-uusapan nila ang pagpepeke ng lagda ni Sherilyn sa tseke, ang pagbabayad sa doktor para palabasing patay ang kambal, at ang paglilipat ng pondo ng kumpanya patungo sa lihim na bank account ni Don Arturo sa ibang bansa upang isisi kay Felton kapag bumagsak ang kumpanya. Namutla si Don Arturo. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa matinding gulat at takot. Ang mga mamamahayag ay mabilis na nag-umpisang magtanong at kumuha ng mas maraming litrato. Ang mga miyembro ng board na kanina ay sumusuporta sa kanya ay unti-unting umatras, tila nandidiri sa katotohanang naibunyag. Kasinungalingan yan.
Fake audio yan. Sigaw ni Don Arturo. Pilit na inaabot ang device upang sirain ito. Ngunit huli na ang lahat. Ang mga pinto sa likuran ng boardroom ay bumukas at pumasok ang ilang mga unipormadong pulis na may bitbit na warrant of arrest para kay Don Arturo at sa kanyang mga kasabwat batay sa ebidensyang isinumite ng abogado ni Felton bago pa man sila pumasok sa gusali. Pinalibutan ng mga pulis ang tiyuhin ni Felton. Ang mga kamay nito na kanina ay handa ng pumirma upang nakawin ang bilyon-bilyong yaman ay ngayon ay kinakabitan ng malamig na posas. Pinanood ni Sherilyn ang pagbagsak ng lalaking minsan ay tinawag siyang basura. Wala siyang maramdamang saya, kundi isang malalim na ginhawa na ang hustisya, gaano man kabagal at kasakit, ay sa wakas ay nakamit na. Sa gitna ng kaguluhan at pagdagsa ng mga tanong mula sa media, nanatiling nakatayo si Sherilyn. Ang kanyang misyon sa lugar na yon ay tapos na. Napatunayan na niya ang kanyang kalinisan at naprotektahan ang kinabukasan ng kanyang mga anak. Ngunit ang kanyang tagumpay ay biglang naputol nang maramdaman niya ang sunod-sunod na panginginig ng kanyang cellphone sa loob ng kanyang bulsa. Kinuha niya ito at nakita ang pangalan ni Nanay Flor sa screen. Ang kanyang puso ay biglang bumilis ang tibok. Nang sagutin niya ang tawag, ang boses sa kabilang linya ay hindi kay Nanay Flor, kundi sa isang nurse na nag-aalaga kay Felton. Mrs. Felton, kailangan niyo pong bumalik agad sa ospital. Ang asawa niyo, bumagsak po ang kanyang vital signs at kasalukuyan na po siyang nire-revive ng mga doktor. Ang mundo ni Sherilyn ay muling tumigil. Ang mga kamera, ang mga pulis, ang tagumpay laban sa mga kontrabida ay tila nawalan ng halaga. Ano ang silbi ng lahat ng napatunayan niya kung ang taong gusto niyang pag-alayan ng pagpapatawad ay tuluyan ng mawawala? Mabilis na tumalikod si Sherilyn. Tumakbo palabas ng boardroom. Bitbit ang takot na baka ang kanyang tagumpay ay may kapalit na hinding-hindi niya kayang bayaran. Ang bawat hakbang sa mahabang pasilyo ng ospital ay tila isang pakikipagkarera sa tadhana. Ang tibok ng puso ni Sherilyn ay mas mabilis pa sa tunog ng kanyang mga sapatos sa makintab na sahig. Pagdating niya sa tapat ng intensive care unit, tumigil ang mundo niya. Sa likod ng malaking salamin, nakita niya ang mga doktor at nurse na mabilis na gumagalaw sa paligid ng kama ni Felton. Ang kagamitang nagbabantay sa tibok ng puso ni Felton ay nagpakita ng isang mahaba at tuwid na linya, isang malupit na guhit na nagsasabing huminto na ang pagdaloy ng buhay. Ang katahimikan sa loob ng silid ay mas nakabibingi pa kaysa sa anumang pagsabog. Nakita ni Sherilyn ang paggamit ng mga doktor sa aparatong nagbibigay ng kuryente sa dibdib ni Felton na naging sanhi ng marahas na pag-angat ng katawan nito bago muling bumagsak ng walang buhay sa malambot na kama. "Huwag! Felton, huwag ngayon!" bulong ni Sherilyn. Ang kanyang noo ay nakadikit sa malamig na salamin habang ang kanyang mga luha ay nag-iiwan ng malabong mantsa sa ibabaw nito. "Napatunayan ko na ang lahat. Malinis na ang pangalan ko. Pwede na tayong magsimula muli. Huwag mo kaming iwan ng mga bata sa gitna ng tagumpay na ito." Sa kabilang dulo ng ICU, nakita niya sina Luke at Leia na karga ni Nanay Flor at Aling Rosa. Ang kanilang maliliit na mukha ay puno ng kalituhan. Tila nararamdaman ang bigat ng hanging nakapalibot sa kanila. Sa mga sandaling iyon, ang puso ni Sherilyn ay nag-alay ng isang tahimik na panalangin. Hindi para sa yaman, hindi para sa paghihiganti, kundi para sa isang pagkakataong mabuo ang pamilyang 4 na taon na nilang pinapangarap. Tila isang himala ang nangyari nang ang tuwid na linya sa screen ay dahan-dahang nagkaroon ng munting kurbada. Ang tunog ng makina ay muling naging isang regular at banayad na ritmo na tila isang mahinang awit ng pag-asa. Napasandal si Sherilyn sa pader. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina sa sobrang pasasalamat. Lumipas ang 1 linggo. Ang Mansion Felton ay naging isang malamig at bakanteng gusali. Matapos ang paggaling ni Felton,
Isang desisyon ang nagpabago sa kanilang lahat. Isang hapon, habang ang sikat ng araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng mga gusali, inilabas ni Felton ang huling kahon mula sa mansyon. "Are you sure about this, Felton?" Tanong ni Sherilyn habang pinagmamasdan ng lalaking dati ay nakasuot ng mamahaling tuxedo, pero ngayon ay suot ang isang simpleng t-shirt at maong. "I have never been more sure of anything in my life, Sherilyn," sagot ni Felton. Ang kanyang mga mata ay wala na ang dati nitong pait. Ang yaman at ang mansyong ito ang naging bilangguan natin. Dito nagsimula ang lahat ng kasinungalingan. I gave up my inheritance. Ipinasa ko na ang lahat ng assets sa isang foundation para sa mga batang biktima ng pang-aabuso. I want us to start clean. No gold, no titles, just us. Lumipat sila sa isang maliit ngunit maaliwalas na bahay sa labas ng lungsod, malapit sa karinderya ni Nanay Flor. Ang bahay ay may maliit na bakuran kung saan ang mga bata ay pwedeng tumakbo nang hindi natatakot na mapagalitan dahil sa dumi. Sa kanilang unang gabi sa bagong tahanan, nakaupo sila sa sahig habang kumakain ng simpleng hapunan. Walang mga serbidor, walang gintong kubyertos, tanging ang tawanan ng mga bata at ang tunog ng kuliglig sa labas ang naririnig. "Mommy, is this our real home now?" Tanong ni Luke habang masayang kumakain ng pritong isda. "Yes, anak. This is where we belong," nakangiting sagot ni Sherilyn, habang nararamdaman ang kamay ni Felton na dahan-dahang humawak sa kanyang palad sa ilalim ng lamesa. Ngunit sa gitna ng kanilang payapang gabi, isang malakas na katok sa kanilang pintuan ang bumasag sa katahimikan. Ang tunog ng paghampas ng kahoy ay tila may dalang babala. Pagbukas ni Felton ng pinto, isang lalaking nakauniforme ng pulis ang nakatayo roon. May hawak na isang sobrang may selyo ng korte. "Mr. Felton, kailangan niyo pong sumama sa amin." Ang boses ng pulis ay seryoso. May bagong testimonya na lumabas mula sa isang saksi sa ospital, 4 na taon na ang nakalilipas. At ang testimonya na ito ay direktang nagtuturo sa inyo bilang kasabwat sa pagpirma ng mga dokumento ng pagpapalayas kay Sherilyn. Nanigas si Sherilyn. Ang kapayapaang akala niya ay nahanap na nila ay tila isang marupok na salamin na muling nagkapira-piraso. Tumingin siya kay Felton, naghahanap ng kasagutan sa mga mata nito. Totoo nga ba ang hinala ng iba na sa kabila ng lahat, may bahagi pa rin si Felton sa pagtatraidor na nagpahirap sa kanya? Tila naging bato ang hangin sa paligid ng maliit na sala habang ang mga salita ng pulis ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa pandinig ni Sherilyn. Ang kamay ni Felton na kanina ay nagbibigay sa kanya ng init at katiyakan ay dahan-dahang nangulag hanggang sa kusa itong bumitaw sa kanyang palad. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw. Tumingin si Sherilyn kay Felton, naghahanap ng kahit anong senyales na ang lahat ng narinig niya ay isang malupit na biro lamang. Ngunit ang mukha ni Felton ay blangko. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa sahig, habang ang pawis ay dahan-dahang gumugulong mula sa kanyang sentido. "Felton, magsalita ka." Ang boses ni Sherilyn ay halos hindi lumabas sa kanyang lalamunan. "Sabihin mong hindi totoo ito. Sabihin mong wala kang alam sa pagpapalayas sa akin 4 na taon na ang nakalilipas." Hindi sumagot si Felton. Ang tunog ng paghinga ng mga bata sa kabilang kwarto ay tila naging isang malakas na tambol na nagpapapaalala sa kanya ng lahat ng nakataya. Dahan-dahang inabot ng pulis ang mga posas at ang tunog ng pagtama ng bakal sa isa't isa ay tila isang hatol na nagpabagsak sa pangarap ni Sherilyn. "Sumama na po kayo sa amin ng matiwasay, Mr. Felton." Utos ng pulis. Habang inaalalayan si Felton palabas ng pinto, lumingon ito kay Sherilyn sa huling pagkakataon. "Sherilyn, whatever happens, please, look after the kids. I love you." Naiwang mag-isa si Sherilyn sa gitna ng sala, nakatitig sa nakabukas na pinto
kung saan dahan-dahang naglalaho ang pulang ilaw ng sasakyan ng pulis. Ang kanyang puso ay tila isang basong muling nabasag sa libu-libong piraso. Sa loob ng 4 na taon, ang galit ang naging sandigan niya. Pero ngayon, sa gitna ng pag-ibig na akala niya ay totoo, ang pagdududa ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang bawat hininga. Kinabukasan, sa gitna ng matinding pighati, nagtungo si Sherilyn sa himpilan ng pulisya. Hindi para bisitahin si Felton, kundi para hanapin ang saksing nagsalita laban sa kanya. Sa tulong ni Nanay Flor, nalaman niya na ang saksi ay isang dating nurse sa ospital na biglaang lumitaw matapos ang 4 na taon. Nang makaharap ni Sherilyn ang nurse sa loob ng isang maliit na silid, nakita niya ang panginginig ng mga kamay nito. Ang babae ay tila takot sa sarili nitong anino. Bakit ngayon ka lang lumabas? Sino ang nag-utos sa iyo na sabihing kasabwat si Felton? Mariing tanong ni Sherilyn. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad na hinubog ng hirap ng buhay. Ma'am, patawarin niyo po ako. Tinakot po nila ako noon. Hikbi ng nurse. May isang lalaking nagpunta sa akin sa kulungan noong nakaraang linggo. Sabi niya, kung hindi ko ituturo si Felton, idadamay nila ang pamilya ko. Sila Valerie at Don Arturo. Kahit nasa loob na sila, mahaba pa rin ang galamay nila. Ang bawat salita ng nurse ay tila isang malamig na tubig na nagpalamig sa apoy ng pagdududa sa puso ni Sherilyn. Hindi si Felton ang traidor. Ang kanyang asawa ay muling naging biktima ng isang planong layon silang paghiwalayin ng tuluyan. Isang huling ganti mula sa mga taong ayaw silang makitang masaya. Dali-daling nagtungo si Sherilyn sa selda ni Felton nang makita niya ang asawa na nakaupo sa isang madilim na sulok, nakayuko ang ulo at tila nawalan na ng pag-asa. Mabilis siyang lumapit at humawak sa mga rehas. Felton, tawag niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi at pag-ibig. Inangat ni Felton ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay namumula at pagod. Sherilyn, bakit ka narito? Akala ko hindi mo na ako paniniwalaan. Patawarin mo ako dahil nagduda ako, Felton. Bulong ni Sherilyn habang ipinapasok ang kanyang kamay sa pagitan ng mga rehas para haplusin ang pisngi ng asawa. Alam ko na ang totoo. Pakawalan man nila tayo o hindi, lalaban tayo. Hindi na tayo muling maghihiwalay. Sa gitna ng kanilang madamdaming pag-uusap, ang tunog ng isang serye ng mga yabag ay narinig mula sa pasilyo. Dumating ang abogado ni Felton. May bitbit na isang tape recorder at isang dokumento mula sa korte. May magandang balita ako, sabi ng abogado. Ang kanyang boses ay puno ng tagumpay. Nakuha na natin ang pag-amin ng nurse sa tunay na nag-utos sa kanya. At hindi lang iyon, may isang ebidensyang naiwan si Doña Carmen bago siya tuluyang nawala sa sarili. Isang liham na naglilinis sa pangalan ni Felton. Ngunit bago pa man sila makapagdiwang, isang malakas na tunog ng sirena ng ambulansya ang muling narinig sa labas ng presinto. Isang pulis ang mabilis na pumasok at bumulong sa abogado. May nangyari sa mansyon, sabi ng pulis. Si Doña Carmen nagtangkang magpakamatay sa loob ng kanyang kwarto sa ospital. At bago siya mawalan ng malay, may binanggit siyang pangalan. Isang pangalan na magbubukas sa pinakamalaking sikreto ng pamilya Felton. Isang sikretong mas matindi pa sa pagnanakaw ng mga bata. Ang katahimikan ay muling bumalot sa kanila. Tumingin si Sherilyn kay Felton at sa kabila ng kanilang kalayaan, naramdaman nila na ang huling anino ng nakaraan ay hindi pa tuluyang lumilipas. May isa pang katotohanang kailangang harapin at ang katotohanang iyon ay maaaring maging mitya ng kanilang huling pagsubok. Ang huling hininga ng isang lihim ay mas mabigat pa kaysa sa isang bundok ng ginto. Sa loob ng puting silid ng ospital, kung saan ang tanging naririnig ay ang mahinang tunog ng heart monitor, nakaupo si Sherilyn sa tabi ng kama ni Doña Carmen. Ang matanda, na dati ay tila isang reynang hindi matitinag,
Ngayon ay anino na lamang ng kanyang dating sarili. Ang kanyang mga mata ay malalim ang pagkakalubog at ang kanyang balat ay tila tuyong papel na nakadikit sa buto. Sa tabi ni Sherilyn ay nakatayo si Felton. Mahigpit ang hawak sa balikat ng kanyang asawa. Tila doon, humuhugot ng lakas upang harapin ang huling pahina ng kanilang masakit na nakaraan. Dahan-dahang imulat ni Doña Carmen ang kanyang mga mata. Nang makita niya si Sherilyn, isang butil ng luha ang gumulong mula sa kanyang sentido. Isang luhang hindi nagmumula sa galit, kundi sa isang matinding hiya na matagal na niyang ikinukubli. Patawarin mo ako. Sherilyn, ang boses ng matanda ay halos isang bulong na lamang, tila hanging dumadaan sa mga tuyong dahon. Hindi kita kinamuhian dahil mahirap ka. Kinamuhian kita dahil ikaw ang nagpapaalala sa akin ng lahat ng bagay na tinalikuran ko. Nanatiling tahimik si Sherilyn. Hinahayaan ang bawat salita na lumutang sa hangin ng silid. Ibinunyag ni Carmen ang pinakamalaking sikreto. Ang tatay ni Felton, bago ito mamatay, ay nag-iwan ng isang lihim na testamento. Hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa isang utang na loob. Ang ama ni Sherilyn ay ang taong nagsakripisyo ng sariling buhay upang iligtas ang ama ni Felton sa isang aksidente noong kabataan nila. Ang pagpapakasal ni Felton at Sherilyn ay isang tadhana na matagal nang hiniling ng yumaong matanda. Natakot ako. Pagpapatuloy ni Carmen, ang kanyang paghinga ay nagiging mababaw. Natakot ako na kapag nalaman ni Felton ang totoo, na ang yaman ng pamilyang ito ay utang sa pamilya mo, ay mawawalan ako ng kapangyarihan. Pinunit ko ang liham na yon. Sinira ko ang buhay mo para lang manatili akong nasa itaas. Pero sa huli, ako ang nabaon sa sarili kong hukay. Naramdaman ni Sherilyn ang panginginig ng kamay ni Felton sa kanyang balikat. Ang katotohanan ay mas masakit pa sa inaasahan nila. Ang lahat ng pagdurusa ni Sherilyn ay bunga lamang ng insecurity ng isang babaeng takot, mawalan ng korona. Dahan-dahang iniabot ni Sherilyn ang kanyang kamay at hinawakan ang nangangatog na palad ni Doña Carmen. Isang mainit na haplos sa gitna ng malamig na katotohanan. Tapos na po ang lahat, madam. Bulong ni Sherilyn. Ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan. Ang galit ay hindi nakakapagbusog ng tiyan at ang paghihiganti ay hindi nakakagamot ng sugat. Pinapatawad ko na po kayo. Hindi para sa inyo, kundi para sa amin. Para mabuhay kami ng walang bitbit na bigat sa aming mga puso. Isang mahabang buntong hininga ang kumawala kay Doña Carmen. Tila isang mabigat na pasanin ang dahan-dahang naalis sa kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang kanyang mukha ay nagkaroon ng tunay na katahimikan. Lumipas ang ilang buwan, ang ingay ng lungsod at ang madidilim na pasilyo ng Mansion Felton ay naging malabong alaala na lamang. Sa isang maliit na bukirin sa probinsya, kung saan ang amoy ng sariwang damo at namumukadkad na mga bulaklak ng kape ay humahalo sa preskong hangin. Isang payak na bahay na gawa sa kahoy at kawayan ang nakatayo. Wala itong gintong gate, wala itong mga security guard. Ang tanging harang nito ay ang mga hanay ng namumulaklak na sampagwita. Nakaupo si Sherilyn sa isang tumba-tumba sa balkonahe, pinapanood ang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay kahel sa buong paligid. Naririnig niya ang malakas na tawanan ni Luke at Leia sa likod ng bahay, habang tinutulungan ng mga ito si Felton na magpakain ng mga alagang manok. Si Felton, na dati ay hindi marunong humawak ng kahit anong gamit sa bahay, ngayon ay may mga kalyo na rin ang mga kamay. Mga kalyong simbolo ng kanyang pagsisikap na bumuo ng isang buhay na hindi nakadepende sa pangalan ng kanyang pamilya. Lumapit siya kay Sherilyn, bit-bit ang 2 baso ng sariwang buko juice. "You look beautiful tonight, my rider," biro ni Felton habang dahan-dahang humahalik sa noo ni Sherilyn. "Mas maganda ang pakiramdam ko ngayon, Felton." Nakangiting sagot ni Sherilyn habang sumasandal sa dibdib ng asawa. "Dati,
Akala ko ang tagumpay ay ang makitang nagdurusa ang mga nanakit sa akin. Pero mali pala ako. Ano ang natutunan mo? Tanong ni Felton habang pinagmamasdan ang kambal na tumatakbo patungo sa kanila. Bit-bit ang mga bulaklak na pinitas sa hardin. Na ang pinakamatamis na paghihiganti ay ang pagpili na maging masaya sa kabila ng lahat. Sagot ni Sherilyn, ang katarungan ay hindi laging nasa loob ng korte. Minsan, ang katarungan ay ang simpleng katotohanan na nahanap natin ang ating daan pabalik sa isa't isa. Yumakap ang kambal sa kanilang mga binti. Ang kanilang mga tawa ay tila mga kampanilya na nagbibigay ng musika sa gabing iyon. Sa gitna ng payak na buhay, nahanap ni Sherilyn ang kayamanang hindi kailanman mananakaw ng kahit sinong Doña Carmen o Valerie, ang kayamanan ng isang pamilyang binuo ng pag-ibig, pinagtibay ng paghihirap, at pinagpala ng pagpapatawad. Habang ang unang bituin ay dahan-dahang nagpapakita sa langit, alam ni Sherilyn na ang kanyang mahabang biyahe bilang rider ay tapos na. Narating na niya ang kanyang huling destinasyon. Ang bawat paglubog ng araw sa pampang ng malawak na palayan ay tila isang dahan-dahang pagpikit ng isang mahaba at masakit na panaginip. Sa maliit na asyendang kape na ngayon ay kanilang tahanan, ang simoy ng hangin ay hindi na amoy usok ng kalsada o amoy ng malamig na antiseptiko sa ospital. Amoy ito ng basang lupa, ng namumukadkad na mga bulaklak, at ng katahimikang matagal na ipinagkait sa kanila ng tadhana. 3 taon na ang lumipas mula nang iwan ni Sherilyn ang kanyang asul na jacket sa isang sulok ng lumang baul. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga gamit, muli niyang nahawakan ang telang iyon. Ang kulay nito ay kupas na, at may mga bahagi pa ring may mantsa na hindi na nabura ng anumang sabon. Ngunit sa halip na sakit, isang malalim na paggalang sa sarili ang naramdaman ni Sherilyn. Ang jacket na ito ang naging saksi sa kanyang mga gabi ng pag-iyak sa ilalim ng ulan, sa kanyang pagtitiis sa gutom, at sa kanyang determinasyong hanapin ang kanyang mga anak. "Babe, bakit mo pa tinitignan yan? Itapon na natin?" Ang malambing na boses ni Felton ay narinig niya mula sa pintuan. Lumingon si Sherilyn at nakita ang kanyang asawa. Wala na ang mamahaling relo at ang makintab na sapatos nito. Ang suot ni Felton ay isang simpleng kamiseta na may bakas ng mantsa ng lupa dahil sa pag-aayos ng kanilang maliit na garden. Ang kanyang mukha ay mas maaliwalas at ang kanyang mga mata ay puno ng kapayapaang hindi kailanman nabili ng kanyang bilyon-bilyong mana noon. "Hindi, Felton?" Nakangiting sagot ni Sherilyn habang dahan-dahang tinatupi ang jacket. "Ayaw kong makalimot. Gusto kong lagi itong narito para paalalahanan ako na kahit gaano kahaba ang biyahe, basta't tama ang direksyon, makakarating ka sa iyong destinasyon." Lumapit si Felton at niyakap siya mula sa likuran. Ipinatong nito ang baba sa kanyang balikat habang pinapanood nila ang kanilang 2 anak. Sina Luke at Leia ay 7 taong gulang na ngayon. Wala na ang takot sa kanilang mga mata. Wala na ang panginginig kapag nakakarinig ng malakas na boses. Kasalukuyan silang naghahabol sa kanilang aso sa malawak na damuhan. Ang kanilang mga tawa ay tila mga awit na nagpapagaling sa bawat sugat ng nakaraan. Napatawad na ni Sherilyn ang lahat. Napatawad na niya si Doña Carmen bago ito tuluyang pumanaw sa ospital dahil sa katandaan at panghihina. Sa huling sandali ng matanda, nahanap nito ang kapayapaan sa piling ng kanyang mga apo. Napatawad na rin niya si Felton sa kanyang pagkabulag noon dahil napatunayan ng lalaki na handa itong ibigay ang lahat, maging ang sariling buhay at yaman, para lamang mabuo sila muli. Ang katarungan para kay Valerie at Don Arturo ay nahanap sa loob ng malamig na rehas ng bilangguan, kung saan ang bawat araw nila ay paalala ng mga buhay na sinira nila dahil sa kasakiman. Ngunit para kay Sherilyn, ang tunay na katarungan ay hindi ang makitang nagdurusa ang iba, kundi ang makitang masaya at malaya ang kanyang mga anak. "Mommy! Daddy! Look at the flowers we picked for you!"
Sigaw ni Leia habang tumatakbo patungo sa kanila. Bitbit ang isang bungkos ng ligaw na bulaklak. Yumuko si Sherilyn para salubungin ang yakap ng kanyang mga anak. Sa bawat halik niya sa kanilang mga noo, nararamdaman niya ang ganap na paghilom. Ang pamilya Felton na dati ay simbolo ng kapangyarihan at pagtatraydor, ngayon ay isa ng simpleng pamilyang nakatuntong ang mga paa sa lupa. Natutunan ni Sherilyn na ang buhay ay parang pagde-deliver sa gitna ng bagyo. Maraming beses kang madudulas, maraming beses kang maliligaw, at maraming beses kang tatanggihan ng mundo. Pero hanggat may pag-ibig na nagsisilbing gasolinang nagpapatakbo sa iyong puso, hinding-hindi ka hihinto. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kinalimutan mo ang sakit. Ito ay ang pagpili na huwag nang hayaang diktahan ng sakit ang iyong bukas. Sa dulo ng lahat, nahanap ni Sherilyn ang kanyang tunay na kayamanan. Hindi ginto, hindi mansyon, kundi ang mainit na yakap ng kanyang asawa at ang matatamis na ngiti ng kanyang mga anak sa ilalim ng isang malayang langit. Habang ang huling sinag ng araw ay naglalaho at ang unang bituin ay kumikislap sa itaas, alam ni Sherilyn na ang kanyang biyahe ay hindi na tungkol sa paghahanap. Ito ay tungkol na sa pag-aalaga sa kung anong nahanap na niya. Sa wakas, ang rider ay nasa tahanan na ni Panday.